Nawala agad ang ngiti ni Leonard. Hindi para sa anak ko. Mr. Wills, hindi ba kayo nandito para dumalo sa kasal ng anak ko? Tanong ni Leonard na medyo nahihiya. Ngumiti si Dustin at sinabing, "Siyempre nandito ako para sa kasal, naghanda ako ng pera para sa anak mo, at naibigay ko na sa reception staff." Mr. Collins, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Leonard, "Mr. Wills, nagbibiro ka siguro. Bakit ako mapapaisip sa regalo? Isang malaking karangalan para sa akin na handa kang dumalo sa kasal. Nagdala ka pa ng regalo. Masyado kang formal, Mr. Wills." Alam ni Leonard na napakayaman ni Dustin at magbibigay ng hindi bababa sa $15,000 bilang regalo. Kaya naman, nagmamadaling tinawag ni Leonard sina Tyler at Hailey para lumapit. "Tyler, Hailey, halika rito at kilalanin si Mr. Wills." "Nice to meet you, Mr. Wills. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Ikaw ang idol ko." Lumapit si Tyler at nakipagkamay kay Dustin gamit ang dalawang kamay habang patuloy na sinisipsipan siya. Bagamat isang makapangyarihang pamilya ang Collins, mas mababa pa rin sila sa mga Tycoon na isasama sa listahan ng pinakamayayamang pamilya sa bansa bawat taon. "Oh, hello," medyo walang pakialam na sabi ni Dustin. Tuwang-tuwa rin si Hailey dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng koneksyon ang mga Collins sa ganoong kayaman. Kaya, yumuko siya sa kanya at nakipagkamay din sa kanyang dalawang kamay. "Hello, Mr. Wills, ako si Hailey Camden. I'm so glad na nakilala kita. Sana magkaroon ako ng pagkakataong matuto mula sa iyo." Napasulyap si Dustin kay Hailey at medyo nagulat siya sa ganda niya. Gayunpaman, tumango lang siya nang hindi na nagsalita pa. Napansin kaagad ng agila na si Tyler ang kahon ng regalo sa kamay ni Dustin at sinabing, "Mr. Wills, kahon ba ng tabako ang hawak mo?" Nagulat na marinig ang kanyang sagot, sinabi ni Dustin, "Wow, Mr. Collins, ang ganda ng iyong paningin. Ito ay talagang isang kahon ng tabako." Na-curious si Tyler na malaman kung anong brand ng tabako ang ireregalo ng isang bigwig tulad ni Dustin. Kaya naman, tinanong niya, "Anong tatak ng tabako iyan, Mr. Wills?" Sabi ni Dustin, "Parang isang brand na Gurkha, pero hindi rin ako sigurado kasi ang subordinate ko ang naghanda." "Haha, patawarin mo ako." Parehong nabigla sina Tyler at Hailey. Gurkha Royal Courtesan Cigar. Iyan ang pinakamahal na tatak ng tabako na nagkakahalaga ng $1.4 milyon bawat stick. Ang mga panauhin ay nagulat din sa napakalaking presyo ng tabako. Iyon ay sapat na pera upang bumili ng isang load ng tabako mula sa iba pang mas murang mga tatak. Tumawa si Dustin at sinabing, "Medyo mas mababa ang halaga niyan, pero malapit na kayo." "Haha. Mr. Collins at ang bagong kasal, pagpasensyahan niyo na po ako." Naglakad si Dustin patungo sa mesa kung saan nakaupo sina Jordan at Victoria, hawak ang kahon ng tabako. "Hello, Mr. Steele, Miss Clark." Lumapit si Dustin at iniabot ang kahon ng tabako kay Jordan habang bumulalas ito, "Happy birthday, Mr. Steele." Natigilan ang lahat nang makitang ibinigay ni Dustin ang $1,000,000 na tabako kay Jordan. Pinakamarami ay binigyan ni Dustin ang bagong kasal ng regalo na 20 hanggang 30 grand. Gayunpaman, binigyan niya si Jordan ng napakalaking regalo na lampas sa 10 brands. It just goes to show na hindi talaga nandoon si Dustin para sa kasal kundi para kay Jordan. Kinuha ni Jordan ang kahon, tumayo, at nakipagkamay kay Dustin. Nakangiti niyang sabi, "Mr. Wills, masyado kang mabait. Business partners na kami. Hindi mo kailangang dumaan sa ganoong gastos. Ang Ace Corporation ay nakikipagtulungan na ngayon sa electron e-commerce, at hindi ito ang unang pagkikita ni Jordan kay Dustin." Sa panonood ni Jordan at Dustin na nagtatawanan at nagkukwentuhan sa isa't isa, parang sinampal siya ng malakas sa mukha ni Tyler. Walang saysay ang pagiging magalang ni Dustin kay Jordan, at bigyan siya ng ganoon kamahal na regalo, kung si Jordan ay nagpapanggap bilang presidente ng Ace Corporation. Natigilan din si Hailey. "Paano ito possible? Mr. Collins? Mr. Collins?" Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpapakita ng artistikong aura ay tumawag kay Leonard habang siya ay naglalakad. Natigilan ang lahat matapos siyang tignan ng malapitan. Hindi ba yan ang kilalang pianista sa buong mundo, si Evan Cadence? "Hoy, Mr. Cadence! Kailan ka dumating?" Nagulat din si Leonard. Si Evan Cadence ay isang kilalang pianista sa buong mundo na, bagamat, hindi kabilang sa nangungunang tatlong sa mundo,
ay kabilang sa elite na klase ng mga pianista sa mundo. Dumalo siya sa iba't ibang mahahalagang kaganapan tulad ng mga parangal sa Grammy at marami pang iba. Ilang beses nang nagkita sina Leonard at Evan Cadence at hindi sila estranghero sa isa't isa. Sinubukan pa nga ni Leonard na hilingin kay Evan na turuan ang kanyang mga anak na tumugtog ng piano. Umiti si Evan at sinabing, narito ako para bigyan ka ng regalo. Isang regalo? Hindi na kailangan yan. Yayain sana kitang maglaro ng wedding march para sa aking anak at manugang. Kami dapat ang nagbabayad sa iyo, hindi ang kabaligtaran, nakangiting sabi ni Leonard. Pagkatapos ay sinabi ni Leonard kina Tyler at Hailey, ito si Mr. Evan Cadence, isang kilalang pianista sa buong mundo. Hailey, balita ko natuto ka ng magpiano simula bata ka. Kung ganoon, dapat narinig mo na ang isang elite pianist na tulad ni Evan, tama ba? Puno ng pagkamangha at paghanga si Hailey kay Evan. Siya ay natutong tumugtog ng piano mula noong siya ay bata pa. Bagamat hindi siya profesional, alam niya kung gaano kahanga-hanga si Evan. Hindi ka panipaniwalang nasasabik, bumulala si Hailey, Mr. Cadence, masaya akong makilala ka. Talagang isang karangalan na marinig kang tumugtog ng isang piyesa ng live. Ikinaway ni Evan ang kanyang kamay at pinabulaanan, you flatter me. Nagsisimula na ba ang kasal? Kung wala pa, pwede ba akong tumugtog ng kaunting tune? Nagmamadaling sinabi ni Tyler. Hindi pa dumarating ang ilan sa mga bisitang inimbitahan namin at hindi pa nagsisimula ang kasal. Napakaganda kung makakapatugtog ka ng isang kanta para sa audio na kasiyahan ng aming mga bisita. Sige, patawarin mo ako. Pagkasabi nun, naglakad na rin si Evan papunta sa table ni Jordan. Nagulat ang lahat, napabulala si Evan kay Jordan, Jordan, senior ko. Evan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jordan habang kinakamayan si Evan. Lahat ay nabigla. Ang kilalang pianista sa buong mundo, si Evan Cadence, ay talagang nagsabi na si Jordan ang kanyang senior. Ang nakalilito ay malinaw na mas matanda si Evan kaysa kay Jordan. Gayunpaman, sinabi niya na si Jordan ang kanyang senior. Nalaglag ang panga ni Hailey sa gulat. Pati si Dustin na nasa isang table ay nataranta. Biro niya, Evan, mas matanda ka na. Bakit mo tinawag na senior mo si Jordan? Huwag kang magpanggap na mas bata sa iyong edad. Nakilala na rin ni Evan si Dustin noon, kaya tumawa siya at sinabing, Mr. Wills, wala kang ideya. Na-admit ako sa isang music academy noong Hunyo 1997. Dapat ay 15 taong gulang ako noon at tinuruan ako ni Gary Graffman. Si Jordan, ang ibig kong sabihin, si Mr. Steele, ay naging estudyante ni Mr. Graffman noong Enero 1997. Sumali ako pagkaraan ng 5 buwan, kaya siya ang naging senior ko. Tumawa si Jordan at sinabing, dapat wala pa akong 2 taong gulang noon. Hindi ko na rin matandaan, haha. Nagulat ang lahat lalo na si Hailey. Si Jordan ay nagsimulang matuto ng piano mula sa isang sikat na classical pianist sa edad na 2. Ang mga henyo tulad ni Evan Cadence ay kakaunti at malayo sa pagitan. Gayunpaman, naging mag-aaral lamang siya ni Gary Graffman sa edad na 15 dahil sa kanyang mga huwarang resulta. Gaano dapat kayaman ang pamilya ni Jordan? Naging estudyante siya ng isang sikat na pianista pagkapanganak niya. Hindi napigilan ni Hailey na malunok ang kanyang laway habang inaalala ang piano performance ni Jordan sa concert ng superstar kanina. Akala ko nagsimula lang siyang mag-aral ng piano sa nakalipas na 3 taon gamit ang allowance na ibinigay ko sa kanya. Lumalabas na nagsimula siyang mag-aral ng piano mula sa edad na 2 mula sa isang kilalang guro sa buong mundo. Ang pakiramdam ng higit na kahusayan kaysa sa Jordan na dating taglay ni Hailey ay agad na nawala. Ang pakiramdam ng higit na kagalingan na nadama ni Hailey bilang resulta ng kasaganaan ng kanyang pamilya ay ang dahilan na nagawa niyang iangat ang kanyang ulo, bigyang katwiran ang kanyang mga maling gawain sa harap ni Jordan, at kahit na humingi siya ng tawad sa kanya noon. Lumaki si Hailey na nag-aaral sa mga aristokratikong paaralan at natutong tumugtog ng piano, violin at sayaw noong bata pa siya. Nadama niya na siya ay higit na may kultura at may mas mahusay na pagpapalaki kaysa kay Jordan. Bagamat gustong-gusto niya si Jordan, pakiramdam niya noon pa man, ibang mundo ang pag-aari ni Jordan sa kanya. Ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Hailey na sila nga ay kabilang sa 2 magkaibang mundo. Gayunpaman, hindi tulad ng naisip niya noon, si Jordan ay kabilang sa isang mundo na mas mahusay kaysa sa kanya.
Sa kabilang banda, sinabi ni Dustin kay Evan, Evan, magkano ang binayaran ng mga Colin para kunin ka? Hindi ba lagi mong pinipigilan ang paglalaro sa mga kasalan? Nung hiniling kitang maglaro sa kasal ng anak ng kaibigan ko noong nakaraan, tinanggihan mo agad ako. Dahil ba sa tingin mo hindi ko kakayanin? Karaniwang nagustuhan ng mga mayayaman ang pagkuha ng mga sikat na mga awit, aktor, o pianista upang magtanghal sa kanilang mga kasalan upang ipakita kung gaano sila kalakas. Sabi ni Evan na-misunderstood mo ako, Mr. Wills. Hindi ako nandito para magtanghal para sa Collins. Sa katunayan, tinawagan ako ng aking guro sa piano, si Gary, para sabihin na kaarawan ni Jordan ngayon, kaya't hiniling niya sa akin na pumunta partikular para magtanghal ng isang piyesa para sa kanya. Medyo magalang na sabi ni Jordan, Mr. Hindi ka dapat hiniling ni Grafman na pumunta dito kapag alam niya kung gaano kakabisi sa paghahanda para sa performance mo sa White House sa susunod na linggo. Natatawang sabi ni Evan, haha, okay lang. Ilang taon na kitang hindi nakita. Na-miss kita. Ira the way, Jordan, anong kanta ang gusto mong pakinggan? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Jordan, La Campanella. Sa sandaling sinabi niya yon, maraming tao ang natuwa, lalo na ang isa sa mga babaeng naroroon na malamang na natutong tumugtog ng piano. Napasigaw siya at napabulalas, ang La Campanella ay isa sa nangungunang 10 pinakamahirap na kanta sa mundo na patugtugin sa piano. Halos lahat ng nasa upper class na bilog, kabilang ang mga bata, ay makakapaglaro ng mga classic tulad ng Canon at Comic-Amor. Gayunpaman, ang La Campanella ay isang masalimuot na piyesa na hindi lang sinuman ang maaaring tumugtog o magkaroon ng karangalan ng pandinig. Sabi ni Evan, naman, gagampanan ko yan. Nagkataon lang na may piano sa stage na kakatune pa lang. Sinubukan ito ni Evan at nakitang ito ay kasiya siya. Sinabi niya sa mikropono, magpapatugtog ako ng isang kanta na pinangalanang La Campanella bilang regalo para sa aking senior, ang ika-25 na kaarawan ni Jordan Steele. Napuno ng hangin ang tunog ng palakpakan. Nang magsimulang tumugtog ng piano si Evan, nagsimulang sumayaw ang lahat ng tumugtog siya ng unang nota sa mataas na hanay. Pwede ring patugtugin ni Jordan ang kantang iyon, at kahit na ang mga piano player na kasing kalibre ni Hailey ay sinubukan na rin ito. Gayunpaman, iba-iba ang mga pamantayan ng iba't ibang manlalaro ng piano. Ang mga bisitang naroroon na marunong tumugtog ng piano ay alam ng lahat ang malaking pagkakaiba sa pagitan nila at ni Evan. Ang paglalaro ng piyesang ito ay nangangailangan ng maraming iba't ibang komplikadong pamamaraan, tulad ng malalaking paglukso, tremolo, 4 bawas 5 trills, mabilis na octaves, at iba pa. Ang lahat ng naroroon na nagsasabing maaari silang gumanap ng La Campanella, ay hinding-hindi na magsasabing maaari nilang laruin ito muli sa kanilang buhay pagkatapos makita at marinig na nilalaro ito ni Evan gamit ang kanilang sariling mga mata. Ito ay isang kasiyahan. Hindi ko na ipapatugtog ang kantang ito. Magiging insulto ang piyesang ito kung tutugtugin ko ito. Salamat kay Mr. Steele, nagkaroon ako ng pagkakataon na tamasahin ang pagganap ng isang piano master ng malapitan. Ang piyesa ay mga 4.5 minuto ang haba, at sa loob ng 4.5 minutong ito, tumibok ang puso ng lahat habang nakikinig sila sa himig na nagpaluha sa kanilang mga mata. Sa wakas, tinugtog ni Evan ang huling nota ng piyesa. Maraming mga taong natuto ng musika ang nagsimula ng pumalakpak dahil alam nilang natapos na ang kanta. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng pagganap ni Evan. Pagkatapos ay ginamit ni Evan ang huling chord bilang simula ng isang bagong kanta, Happy Birthday. Ang lahat ng naroroon ay nagsimulang humagikik at sumabay sa pagkanta. Maligayang kaarawan sa'yo, maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo, maligayang kaarawan sa'yo. Sa wakas, muling ipinakita ni Evan ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pagtugtog ng piano at tinapos ang pagganap. Salamat sa inyong lahat. Jordan, maligayang kaarawan. Si Evan naman ang nag-wish kay Jordan. Nagsitayuan ang lahat ng bisita sa kwarto at nagpalakpakan habang maraming estranghero ang lumakad patungo sa Jordan para mag-toast sa kanya. Napatulala si Tyler. Di ba kasal ko ito? Bakit pinatugtog ng guest performer ang birthday song para kay Jordan? Bakit binabati rin ng mga bisita si Jordan ng happy birthday? Hindi ba't mas mahalaga ang kasal kaysa sa kaarawan ng isang tao? Saka si Tyler ang nagbayad ng venue at piano. Bakit ninakaw ni Jordan Steele ang limelight?
Sa sobrang kahihiyan, naglakad si Tyler patungo kay Evan at sinabing, Master Cadence, pwede bang magpatugtog ka ng isa pang kanta, Marriage de Amor, para sa amin ni Hailey? Tumingin si Evan sa kanyang relo at sinabing, Uy, pasensya na talaga, malalate na ako sa flight ko, at kailangan ko na talagang umalis. Siguradong babayaran kita sa ibang araw. Pagkasabi noon ay niyakap ni Evan si Jordan at nagmamadaling umalis. Hello! Hindi nagawa ni na Tyler at Leonard na manatili si Evan kahit paano niya sinubukan. Sa hitsura ng kahihiyan, naisip ni Tyler, malinaw na nandito si Evan Cadence para sa kapakanan ni Jordan Steele, hindi para sa Collins. Mayabang na humigop ng kape si Victoria. Matagal niyang hinintay ang araw na ito para makaganti si Jordan kina Tyler at Hailey. Bukod dito, ito ay simula pa lamang. Wala pang isang minuto pagkaalis ni Evan, biglang pumasok ang isang binata at sinabi kay Leonard, Mr. Collins, biglang may dose-dose ng tao sa entrance ng hall. Wala silang kahit anong imbitasyon, pero pinipilit nilang pumasok. Malamig na yumuko si Leonard at sinabing, ang kasal na ginanap ng mga Colin ay hindi bagay na maaaring daluhan ng sinumang Tom, Dick o Harry. Ang lahat ng aking mga bisita ay marangal na figura ng Orlando. Sabihin mo sa mga taong iyon na magwala. Sabi ng binata, Mr. Collins, lahat sila ay sinasabing mga boss ng malalaking kumpanya. Sinabi pa nila na handa silang magbigay ng $1,500 bawat isa bilang regalo sa kasal, kapalit ng pagkakataong makadalo sa kasal. Nang marinig ang sinabi ng binata, agad na nagulat si Leonard. Nang marinig ito ng ibang mga panauhin, sinimulan din nila siyang purihin. Mr. talagang karapat-dapat si Collins na maging isang makapangyarihang figura ng Orlando. Napakaraming may-ari ng kumpanya ang interesadong makipagkaibigan sa iyo sa kasal ng iyong anak mayon. Maaaring totoo na mayroon silang maliliit na negosyo, ngunit ang pagkakaroon ng napakaraming tao na humihiling na dumalo sa kasal ng iyong anak ay hindi madali. Narinig ni Leonard ang mga papuri at malakas na sinabi, dahil maraming kabataang may-ari ng maliliit na kumpanya ang gustong makipagkaibigan sa akin at ito rin ang malaking araw ng aking anak. Gagawa ako ng eksepsyon at ibabahagi ko ang kagalakan sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Leonard sa binata, papasukin mo sila. Ipaalam sa staff ng hotel na magdagdag ng mga mesa. Mabilis na tumakbo palayo ang binata. Sa sobrang karangalan at pagmamalaki, ipinagmalaki ni Tyler si Hailey, nakita mo ba yon? Ganyan kataas ang status ng tatay ko sa business industry ng Orlando. Ang mga may-ari ng maliliit na kumpanyang iyon ay nagsisikap na pasukin siya ng husto. Ngumiti ng pilit si Hailey. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay si Jordan. Gayunpaman, natuwa pa rin siya nang makitang ganoon kataas ang katayuan ng kanyang biyenan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatulala na naman sa kanya. Hindi nagtagal, dose-dose ng tao ang pumasok sa ballroom kung saan ginanap ang kasal. 70% sa kanila ay mga lalaki at mayroon lamang 3 babae na ang edad ay mula 20 hanggang 40. Lahat sila ngayon lang dinala ng binata. Ipinakilala sa kanila ng binata, ito si Mr. Collins, at ang dalawang iyon ay anak ni Mr. Collins, si Tyler, at ang kanyang bagong kasal na asawa, si Hailey Camden. Ang mga taong iyon ay nagmamadaling ngumiti at bumati, kumusta, Mr. Collins at Mr. Tyler. Parehong nadama ni na Leonard at Tyler ang pagmamalaki at dignidad na sinalubong sila ng napakaraming tao. Sinulyapan sila ni Tyler mula sa malayo at biglang naramdaman na marami sa kanila ang mukhang pamilyar. Mabilis siyang humakbang at nagtanong, nabalitaan ko sa tsuper ng tatay ko na lahat kayo ay may-ari ng mga kumpanya. Anong uri ng mga kumpanya ang pagmamay-ari mo? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Enigma ko ang pangalan ng kumpanya ko. Ang akin ay tinatawag na AI Domain Online Games. Ang pangalan ng aking kumpanya ay Tree Life Health Technology Co. Lahat ay nagpahayag ng mga pangalan ng kanilang mga kumpanya. Gayunpaman, biglang namutla ang mukha ni Tyler matapos niyang marinig ang pangalan ng mga kumpanyang iyon. Dahilan na alam niya ang lahat ng mga kumpanyang iyon at namuhunan pa siya sa mga ito. Nagsimulang mabalisa si Tyler. Ang iyong mga kumpanya ay ang mga pangit na lahat ay natiklop at naging sanhi ng malaking pagkalugi sa akin. Si Tyler ay namuhunan sa daan-daang kumpanya kamakailan ngunit bago ang kanyang pamumuhunan, hindi siya nag-abalang makipagkita sa may-ari ng bawat kumpanya at sa halip ay ipinadala ang kanyang nasasakupan upang gawin ito pagkatapos magpasya kung alin ang mamumuhunan. Kaya naman, hindi niya personal na kilala silang lahat.
Nang makita ito, mabilis na nagtanong si Leonard, Tyler, namuhunan ka ba ng pera mo sa mga kumpanya nila na nagsara? Sabihin mo sa akin, ilan pa sa 75 milyong dolyar na ibinigay ko sa iyo ang natitira ngayon? Nagsimulang kabahan si Leonard. Si Tyler ay hindi nangahas na magsinungaling at sa gayon ay sinabi sa mahinang boses na wala ko ang lahat. Smack! Sinampal ni Leonard si Tyler sa mukha at galit na sumigaw, bastos ka. Nawala ka ng 75 milyong dolyar ng ganoon lang. Kahit si Hailey ay hindi makapaniwala. Parang kahapon lang noong sinabi ni Tyler na binigyan siya ng kanyang ama ng 75 milyon dollars. Nanumpa pa si Tyler nakikita siya ng 750 milyon dollars para kay Hailey. Gayunpaman, wala ni isang sentimo ang natitira ngayon. Tinakpan ni Tyler ang kanyang mukha at itinuro si Jordan habang umiiyak na sinasabi, Tatay, Jordan Steele, pinupuntirya ako ng bastard na iyon. Pagkaturo pa lang ni Tyler kay Jordan ay agad na tumakbo ang 12 ng tao patungo sa Jordan. Dahil sa dinami-dami ng mga taong sabik na sabik habang hinaharangan ni Leonard, Tyler at Hailey ang araw, nagsimulang matisod silang tatlo. Hoy, bakit kayo tumatakbo? Galit na saway ni Leonard matapos mabangga. Walang tigil din ang pagsigaw ni Hailey. Gayunpaman, ang 12 ng mga tao na iyon ay walang pakialam dahil wala pa rin sila roon para sa mga call-in. Pagdating sa Jordan, tumayo sila ng 2 metro ang layo sa kanya bago lumuhod. Mr. Steele! Patawarin mo kami! Mr. Steele! Patawarin mo kami! Ang 12 ng mga may-ari ng kumpanya ay nagsimulang lumuhod sa harap ni Jordan at humingi ng awa sa kanya. Napakaganda ng eksena kaya natakot ang lahat ng mga negosyante. Lumalabas na ang mga taong ito ay hindi naririto dahil sa kanilang paghanga kay Mr. Collins kundi kay Mr. Steele. Mr. Nakakabilib talaga si Steele. Nagawa niyang wasakin ang napakaraming kumpanya gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Nakakatakot siya. Dapat si Jordan Steele ang pinakamahusay na negosyante sa Orlando. Humigop ng kape si Jordan at dahan-dahang sinabi, hanggat huminto ang mga call-in sa pamumuhunan ng pera sa iyong kumpanya, ititigil ko ang pag-target sa iyo. Matapos marinig ang sinabi ni Jordan, tumayo sila at tumalikod para sigawan si Tyler. Tyler Collins, itigil ang pamumuhunan ng pera sa aming mga kumpanya. Damn it, pinatatamaan pala ako dahil sa iyo. Huwag kang mag-invest ulit ng pera sa kumpanya ko. Tyler Collins, kailangan mong bayaran ang mga pagkalugi ko. 12 ng mga tao ang nagsimulang sumigaw kay Tyler. Galit na galit si Leonard at tumahol, palayasin mo kaagad ang mga taong ito. Matagal nang alam ng mag-asawang Colin na magaling makipaglaban ang dating asawa ni Hailey, kaya nag-ayos sila ng maraming makapangyarihang eksperto na naka-standby. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nagagalit pa rin. Binigyan kami ng bawat isa ng regalong $1,500 para pumasok. Sino ka para sabihin sa amin na umalis? Leonard Collins, napakawalang hiya mo. Pinapaalis mo kami kaagad pagkapasok namin, sinusubukan mo bang kunin ang pera namin nang walang ibinibigay na kapalit? Labis na napahiya si Leonard matapos marinig iyon. Bakit aalagaan ng mga call-in ang napakaliit na halaga ng pera? Sinabi ni Leonard, ibalik ang bawat isa sa kanila ng 2 beses sa kung ano ang kanilang ibinigay. Sa sobrang galit, nagpasya si Tyler na mas gugustuhin niyang mag-aksaya ng $10,000 kaysa hayaang mapahiya ang mga call-in. Pagkaalis nila, galit na sumugod si Tyler kay Jordan at sumigaw, Mr. Steele, hindi ko alam kung paano ka na-offend ni Tyler para dumanas ng ganoong pagtrato sa'yo. Nawalan ka ng $75 milyon sa anak ko, pero natatakot ako na mas malaki pa riyan ang natalo mo. Alam na alam ni Leonard na talagang kailangan ng malaking halaga para maisara ang isang kumpanya sa loob ng maikling panahon, maliban kung gumamit si Jordan sa ilang kasuklam-suklam na paraan. Hindi binalak ni Jordan na makipagkasundo sa Collins noong una. Bagamat nawalan na ng galit si Leonard, hindi rin ito mahalaga kay Jordan. Sinabi ni Jordan, humayo ka at alamin mo sa iyong anak kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ko kailangan na maramdaman mo ang kurot para sa perang ginastos ko. Daan-daang milyon ay walang halaga sa akin. Nang marinig ang huling pangungusap, naramdaman ni Hailey na parang nadulas siya sa isang panaginip. Walang halaga sa kanya ang daan-daang milyon? Pinagkanulo ko si Jordan para lang sa pera. Nahulaan na ni Leonard na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Hailey. Gayunpaman, dahil napangasawa na ni Tyler si Hailey, kailangan niyang protektahan silang dalawa.
Sabi ni Leonard, Mr. Steele, mayaman ka talaga, walang kapantay sa iyo ang mga Collin. Gayunpaman, ang Collins ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa Orlando sa loob ng mga dekada at mayroon kaming isang matatag na posisyon dito. Nabalitaan kong kagagaling mo lang sa Orlando nitong mga nakaraang taon, Mr. Steele. Marami akong naging kaibigan sa Orlando sa nakalipas na ilang dekada, kasama ang ilang triad bosses. Kapag nalaman nilang may lakas ng loob na puntiryahin ang anak ko, siguradong hindi ka nila bibitawan. Baka gumawa pa sila ng bagay na labag sa rules. Pinagbantaan ni Leonard si Jordan. Leonard Collins, ang lakas ng loob mong takutin si Mr. Steele. Nagalit din si Victoria. Inabot ni Jordan ang kanyang kamay para sumenya si Victoria na kumalma. Nanatiling composed siya at sinabing, Mr. Steele, mas gusto kong turuan ka ng leksyon. Maaari ko bang malaman kung sino ang triad boss na tinutukoy mo? Yun malapit mo na siyang makilala. Kinuha ni Leonard ang kanyang cellphone at tumawag. Mr. Dalton, nandito ka na ba? Sumagot ang nasa kabilang dulo ng tawag, matagal na akong dumating, nasa pasukan na ako. Nagmamadaling sabi ni Leonard, ha? Bakit hindi ka pumasok? Lalabas ako at susunduin kita. Dumating si Leonard sa pasukan ng hotel upang makita na nakatayo sa labas ng hotel sina Pablo, Salvatore, at ilang mga kasambahay. Nagmamadaling lumapit si Leonard at sinabing, Mr. Dalton, Salvatore, bakit hindi ka papasok? Tumingin si Pablo sa malayo at sinabing, may hinihintay ako. May hinihintay? Medyo na-curious si Leonard dahil si Pablo ay isang sikat na triad boss sa estado. Hinding-hindi siya maghihintay ng sinuman. Kaya naman, nag-isip si Leonard kung sino ang makakapagpahintay kay Pablo. Wala pang 2 minuto, isang Rolls Royce ang napadpad. Masasabi ni Leonard mula sa plaka na ang may-ari ng sasakyan ay isang mabigat na tao. Ang katayuan ng mga figure ng upper class na bilog ay karaniwang matutukoy mula sa mga plaka ng kanilang mga sasakyan. Ang mayaman at makapangyarihan ay karaniwang may personalized o kakaibang mga plaka ng lisensya na nagkakahalaga ng maraming pera. Sa pangkalahatan, ang mga kakaibang plaka ng lisensya ay maaari lamang pag-aari ng mga taong may partikular na katayuan. Matapos tingnan ang plaka, agad na nalaman ni Leonard na may maimpluwensyang figura sa sasakyan. Nagkusa si Pablo na tumakbo sa likurang pinto para buksan ang pinto, pagkatapos ay magalang siyang yumuko at sinabing, Mr. Reyes, nandito ka na. Si Salvatore ay yumuko ng 90 degrees at bumulalas, pagbati, Ginoong Reyes. Lumabas ng sasakyan si Butler Frank. Sa sandaling makita ni Leonard ang maharlika at marangal na lalaki, alam niyang isa itong iginagalang na figura. Dali-dali niyang hinila si Leonard at tinanong, sino ang matandang ito? Pakilala ni Pablo, ito po si Mr. Reyes, aking benefactor. Kung wala siya, wala ako ngayon. Nang marinig ito ni Leonard ay nagmamadali ring inilahad ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Reyes, ikinagagalak kitang makilala. Matalik kong kaibigan si Mr. Dalton sa loob ng maraming taon, at ito ang malaking araw ng anak ko ngayon. Ano ang nagdala sa iyo dito? Humalakhak si Butler Frank at sinabing, Hello, Mr. Collins, nandito ako para dumalo sa kasal, pero patawarin mo ako sa pagpunta ko ng hindi imbitado. Nambola at nagulat si Leonard. Hindi naman. Isang karangalan para sa aking pamilya na makasama ka rito. Please pumasok ka. Si Leonard ay nalulula sa kagalakan at siya ay labis na mapagmataas. Haha, Jordan Steele, paano kung mayaman ka? Maging sina Pablo Dalton at Salvatore ay nandito para suportahan ako. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang makipaglaban sa akin. Pagkapasok nilang tatlo sa bulwagan, naglakad si Leonard sa unahan at sinabi kay Jordan, Jordan, hayaan mong ipakilala kita sa ilan sa mga kaibigan ko. Ito ay Bago pa siya makatapos, tumakbo si Salvatore patungo kay Jordan at lumuhod sa harapan niya. Mr. Steele! Happy birthday! Dati, sinaktan din ni Salvatore si Jordan at malamang patay na siya ngayon kung hindi naging mabait si Jordan para iligtas siya. Humakbang din si Pablo at magalang na yumuko kay Jordan sabay abot ng regalo. Maligayang kaarawan, Ginoong Jordan. Naparito kami ni Mr. Reyes para padalhan ka ng regalo sa kaarawan. Mabagal na naglakad si Butler Frank. Masasabi ni Leonard at ng iba pang mga bisita na si Butler Frank ay may pambihirang aura at napakalakas na figura. Laking gulat niya nang humarap si Butler Frank kay Jordan, yumuko rin siya ng may malaking paggalang. Mr. Jordan, maligayang kaarawan. Mr. Jordan.
Si Leonard, Hailey, at ang iba pa ay nabigla. Nagmamadali ding bumangon si Jordan para makipagkamay kay Butler Frank. Butler Frank, hindi mo kailangang yumuko sa akin. Tinatrato kita bilang pamilya. Pagkatapos sabihin yon, tumingin si Jordan kay Leonard at nagtanong, si Pablo at Salvatore ba ang tinutukoy mo noong binanggit mo na may kilala kang ilang triad bosses? Maging si Leonard ay kinailangan na makipag-usap kay Pablo at Salvatore nang may malaking paggalang. Gayunpaman, tila tinatrato sila ni Jordan bilang mga lingkod. Matapos marinig ito, naggangalit si Salvatore. Damn it, you were trying to go against Mr. Jordan. Pinirito ba ang utak mo? Walang lakas ng loob na sumagot si Leonard matapos siyang pagsabihan sa publiko ni Salvatore. Nang makita ito, sinabi ni Jordan, nandito ako para dumalo sa isang kasal, hindi para manggulo. Ayokong magkamali ang iba. Salvatore, Pablo, umalis ka na. Butler Frank, tatanggapin ko ang regalo mo. Umalis ka na rin please. Hindi naglakas loob silang tatlo na suwayin si Jordan. Bumulong si Pablo kay Leonard bago umalis, kung mapahamak si Mr. Jordan sa anumang paraan sa kasal, sisiguraduhin kong magkakasama ka at ang iyong buong pamilya. Napabuga ng malamig si Leonard dahil sa kaba, ngunit hindi siya naglakas loob na maglabas ng banta o magsabi ng anumang masakit. Pati ang mga bisita sa eksena ay natulala. Mr. May mga koneksyon talaga si Steele sa industriya ng negosyo at sa mga triad. Kahit si Pablo Dalton ay kanyang kampon. Mr. Napakabata pa ni Steele at napakalakas na. Kung sino man ang mag-provoke sa kanya ay tiyak na mahihirapan siya. Ang mga taong iyon ay pawang mga mercenaryong snob na sabik na sinubukang sumipsip sa Jordan pagkatapos na mapagtanto kung gaano siya nagawa. Balita ko birthday mo ngayon, Mr. Steele. Maaaring ito ang unang pagkikita namin ngunit pinagtagpo kami ng tadhana. Halika, mag-toast tayong lahat kay Mr. Steele, okay? Sabay-sabay na sigaw ng mga bisita sa venue. Kabalintunaan, marami sa mga panauhin na iyon ay mga kamag-anak ng mga Colin at matalik na kaibigan ni Tyler. Ngumisi si Jordan. Bigla niyang naalala na maraming mga esteemed figures ng upper-class circle ang dumalo rin sa 80 ni birthday banquet ni Diana hindi pa nagtagal. Sa araw na iyon, nakipag-away din si Jordan sa mga Camden. Gayunpaman, sa huli, hinimok ng Camdens ang mga bisitang naroroon sa araw na iyon na simulan ang pag-boycott sa Jordan sa hinaharap na ginawa nila. Gayunpaman, ngayong nalaman ng lahat na may ginawa si Jordan para saktan ang mga Colin, wala sa kanila ang nangahas na tumayo laban sa kanya para sa mga Colin. Sa kabaligtaran, lahat sila ay gumawa ng inisyatiba upang mag-toast sa Jordan sa hangaring makipagkaibigan sa kanya. Napaka-pragmatikong lipunan. Kinuha ni Jordan ang kanyang tasa ng tsaa at sinabing, salamat sa inyong lahat sa mga pagbati sa iyong kaarawan. May natatakot na baka magdulot ako ng gulo pagkatapos uminom ng labis, kaya't ipaghahain ko kayo ng tubig sa halip na alak. Pagkarinig nito ay namula ang mukha ni Hailey na parang kamatis. Nang ibigay ni Hailey kay Jordan ang imbitasyon sa kasal kanina, partikular niyang pinagbilinan ito na huwag uminom ng marami sa araw ng kasal para hindi siya mapahiya. Gayunpaman, tila hindi siya dapat mag-alala tungkol dito. Matapos maubos ang kanyang tubig, sinabi ni Jordan kay Leonard, Mr. Collins, gabi na. Dapat magsimula na ang iyong kasal, hindi ba? Kailangan kong bumalik sa opisina para magtrabaho pagkatapos kong masaksihan ang nangungunang kasal na ito. Magulo ang ekspresyon ni Leonard, ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang tapusin ang pagho-host ng kasal ng kanyang anak bago ang anumang bagay. Kaya naman, agad na sinabi ni Leonard sa MC, let the wedding begin immediately. Naglakad sina Tyler at Hailey papunta sa entablado, ngunit si Hailey ay ganap na nagambala at wala sa kanyang elemento. Sabi ng MC, Mr. Tyler Collins, kinukuha mo ba si Miss Hailey Camden na maging iyong legal na kasal na asawa at mamahalin, pahalagahan, at parangalan siya sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Sumagot si Tyler, I do eh. Muling nagtanong ang MC, Miss Hailey Camden, kinukuha mo ba si Mr. Tyler Collins bilang iyong legal na ikinasal na asawa at alagaan siya sa natitirang bahagi ng iyong buhay, para sa ikabubuti, para sa mas masahol pa, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at pahalagahan, hanggang sa kamatayan ay maghiwalay kayo? Napabulala si Hailey, ayoko. Sa maluho at engranding hotel, si Hailey, na nakasuot ng puting damit pangkasal, ay tumanggi na tapusin ang kanyang mga panata sa kasal sa harap ng publiko. Agad na nagkagulo ang lahat.
Mula nang ihayag ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan bilang presidente ng Ace Corporation, nagsimula ng mag-alinlangan si Hailey. Kasunod nito, nakita niya kung paano kumilos ang mga bigwig ng Orlando nang sunod-sunuran kay Jordan, na parang hari ng Orlando. Ang dati niyang asawa ay isa ng tycoon na hinahangaan, iginagalang, at tinitingala ng lahat. Paano magiging komportable si Hailey na pakasalan si Tyler? Hindi siya kasing gwapo ni Jordan, hindi rin siya kasing gentle ni Jordan. Isa pa, hindi niya ito alagaan o alagaan gaya ng ginawa ni Jordan. Ang tanging bentahe ni Tyler ay galing siya sa isang mayamang pamilya na makakatulong sa mga Camden. Gayunpaman, nawala na ngayon ni Tyler ang kanyang tanging kalamangan sa Jordan. Kaya naman, tinanggihan ni Hailey si Tyler kaagad. Nakasuot ng puting damit pangkasal, nagmamadaling bumaba ng stage si Hailey na may luha sa kanyang mga mata at dumiretso sa mga bisig ni Jordan bago bumulalas, "Jordan, mahal kita." Lalong lumakas ang kaguluhan. Diyos ko! Tumakbo talaga ang nobya para yakapin ang ibang lalaki sa kasal niya. Haha, ngayon nakakatuwa. May palabas tayong papanoorin. Namutla agad si Tyler na nakasuit at nakatayo sa stage. Nanatiling tahimik si Jordan na may masalimuot na emosyon sa loob niya habang niyayakap siya ni Hailey, ang dati niyang asawa. Siya ay tuwang-tuwa, mayabang, hinanakit, at galit na galit. Naalala niya ang oras nang tumayo siya sa harap ni Tyler at Hailey sa isang hotel, nakasuot ng kanyang hamak na takeout na uniforme ng delivery man. Sa oras na yon, sinabi pa ni Hailey sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na pumasok sa hotel. Siguradong hindi maisip ng dalawa na mangyayari ito ngayon. Si Victoria, na nakaupo sa tabi ni Jordan, ay kumuha ng sigarilyo sa kanyang bag at sinindihan ito ng mapaglarong ngiti. Hailey Camden, sa tingin mo ba patatawarin ka ni Jordan ngayong nagmamadali ka? Sarcastic na sabi ni Victoria. Bilang isang babae, nakaramdam siya ng pananabik na sabihin kay Hailey, kung alam mo lang na mangyayari ito, hindi mo na sana ginawa ito noong una pa lang. Bagamat siya ang host, nanginginig ang mukha, kamay at paa ni Leonard. Ang kanyang manugang na babae ay talagang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa ibang lalaki na mahal siya nito sa sarili niyang kasal. Napakalaking kahihiyan. Isa itong malaking kahihiyan sa mga Colin. Ang mga Colin ay lubos na napahiya. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Benedict. Hinila niya si Hailey mula sa pagkakayakap kay Jordan bago ito binigyan ng isang mahigpit na sampal sa mukha niya. Smack! Nag-aalalang sabi ni Benedict, siguradong wala ka sa sarili. Sinusubukan mo bang idamay kaming lahat sa pamamagitan ng pananakit sa mga Colin? Alam na alam ni Benedict kung gaano kaseryoso ang isang bagay at pinahiya lang ni Hailey ang mga Colin na ginawa silang katatawanan ng Orlando. Bilang karagdagan, ang Collins ay hindi dapat pabayaan at tiyak na haharapin nila si Benedict at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, lumapit si Sylvie at niyakap si Hailey. She hollered at Benedict, "Benedict, bakit mo nahawakan si Hailey?" 3 taon nang kasal sina Hailey at Jordan at malakas ang pakiramdam nila sa isa't isa. Tama lang napiliin niya si Jordan kaysa kay Tyler. Saka si Jordan ang presidente ng isang malaking korporasyon, di ba? Ikaw. Manahimik ka, bakla ka. Galit na galit si Benedict at muling itinaas ang kanyang kamay para sampalin si Sylvie. Alam ni Benedict na tiyak na hindi babawiin ni Jordan si Hailey at wala rin siya roon para pigilan ang kasal. Kahit anong pakiusap ni Hailey, wala itong nagawa. Dahil kasal na ngayon si Hailey kay Tyler, ang tanging opsyon na mayroon siya ay ang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya. Kung hindi, masasaktan niya ang Jordan at ang Collins na magdadala sa kanila sa mainit na sabaw. Hindi umimik si Jordan sa mga Camden. Ang 3 sa kanila ay ang kanyang dating asawa, biyenan, at biyenan, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, wala na silang kinalaman sa kanya ngayon. Tumayo si Jordan mula sa kanyang upuan, ipinipindot ang kanyang suit ng mahinahon, at sinabing, sa katunayan, ito ay isang napakahusay na kasal, Mr. Collins. Hindi nakakagulat na pinilit mo na pumunta ako at saksihan ito ng aking sariling mga mata. Ngayong nasaksihan ko na, alis na ako. May trabaho ako. Kinurot ni Victoria ang manipis na sigarilyo na katatapos lang niyang sinindihan at bumangon na rin sa kanyang kinaupuan. Dapat umalis na rin ako. Mabilis ding bumangon si Dustin na nakaupo sa katapat nilang mesa at sinabing, Mr. Steele, Miss Clark, hintayin mo ako. Aalis na ako sa inyo guys.
Pagkaalis nilang tatlo, nakakapagtakang naglakad din papunta kay Leonard ang mga natitirang bisita sa mesa para magpaalam sa kanya. Mr. Collins, may gagawin pa ako. Aalis na ako ngayon. Tumawag ang mga tao sa opisina para sugurin ako. I'm sorry, kailangan ko nang umalis. Hindi nagtagal, lahat ng mesa ng ballroom ng kasal na sa simula ay napakasigla ay walang laman maliban sa dalawang mesa. Ang mga natitirang bisita sa dalawang mesang iyon ay mga kamag-anak ng mga Colin. Talaga, lahat ng kanilang mga kasosyo sa negosyo ay umalis. Lahat sila ay matatalinong tao na alam kung kailan dapat lumiko sa mga makapangyarihan. Alam na may conflict si Jordan sa Collins, sino ang maglalakas loob na maging malapit sa Collins? Ipagpalagay na nagpatuloy sila sa pananatili doon at natapos na ipaalam ito kay Jordan. Kung ganoon, baka sirain lang ni Jordan ang mga kumpanya nila tulad ng ginawa niya sa dose-dosenang malas na kumpanyang iyon. Inilipat ni Tyler ang isang upuan at hinampas ito sa mesa. Gumastos sila ng halos $1,000,000 sa kasal, ngunit umalis na ang lahat ng mga bisita. Nang makita ito, nanatiling tahimik si Leonard at sinabing, Tyler, dalhin mo si Hailey sa iyong matrimonial home. Ito ang iyong malaking araw ngayon, huwag mag-alala tungkol dito. Kami ng nanay mo ang bahala dito. Pagkatapos ay sinabi ni Leonard kay Hailey, Hailey Camden, alam kong gusto mong bumalik sa Jordan Steele ngayon, ngunit sa nakikita mo, ayaw niya sa'yo. Dahil pinakasalan mo na ako, makontento ka na lang. Ang Collins ay maaaring hindi kasing yaman ng Jordan, ngunit mayroon kaming daan-daang $1,000,000 sa mga ari-arian na mas mataas pa rin sa iyong pamilya. Hindi ka nagpapatalo sa pagiging asawa ko. Napakagatlabi si Hailey. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ngayon ay si Jordan sa labas ng hotel. Sa sandaling ito, nakangiting lumabas ng hotel ang isang lalaking bisita at tiningnan ang listahan ng mga contact sa kanyang cellphone bago tumawag sa isang nagngangalang Devon Blaine. Anong problema? Malamig na tanong ni Devon. Nakangiting tanong ng lalaki, Devon Blaine, naalala ko na parang kamag-anak mo ang Camdens from Orlando, ha? Ano ang kaugnayan sa iyo ni Hailey Camden? Sagot ni Devon, kapatid ng lolo niya ang nanay ko, kaya pamangkin ko si Hailey. Anong problema? Anya, haha, so ganyan kayo karelate. Kasal ngayon ng pamangkin mo, bakit hindi ka sumama? Na-miss mo ang isang magandang palabas, buddy. Ang presidente pala ng Ace Corporation ay ang taong akala ng lahat ay walang kwenta. Dati siyang live-in son-in-law ng mga Camden, pero hiniwalayan siya ng pamangkin mo. Ngayon, pinakasalan ng pamangkin mo si Tyler Collins, pero talagang pinagsisisihan niya ang desisyon niya. Hahan. Sa sandaling ito, sa Boston. Pagkababa ni Devon ng telepono, isang matandang babae na nakahiga sa tabi niya ay agad na sinubukang usisain. Devon, may nangyari ba kay Hailey? Ang matandang babae ay ang ina ni Devon, ang kapatid ng lolo ni Hailey, na ginagawang lolo ni Hailey. Sa pagtingin sa mahinang ina, hindi makayanan ni Devon na sabihin dito ang totoo. Kaya sinabi niya, hindi, nanay, mabuti ang kalagayan ni Hailey. Sa kanyang pagtataka, may sinabi ang kanyang ina na hindi maaaring mas malapit sa katotohanan. Naghiwalay ba sina Hailey at Jordan? Tumigil si Devon sa pagtatago ng totoo at tumango. Naku, ang live-in na asawa ni Hailey, si Jordan Steele, ay ang bilyonaryo na presidente ng isang malaking korporasyon. Wow, ang Camdens ay dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Nay, alam kong malaki ang pakialam mo kay Hailey, pero huwag kang masyadong magalit. Mahalaga ang iyong kalusugan. Ang ina ni Devon, si Lily, ay nasa mahinang kalusugan at ang kanyang mga araw ay tila bilang na. Gayunpaman, hindi masyadong napagod si Lily at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Si Hailey at Jordan ay kasal pa rin. Nagtatakang tanong ni Devon, Nay, nanggugulo ka ba? Naghiwalay na sila. Paano pa sila mag-asawa? At saka, nagpakasal na si Hailey kay Tyler Collins. Sa isang misteryosong ngiti, sinabi ni Lily, ang iyong tiyuhin, na lolo ni Hailey, ay matagal nang kilala ang pagkakakilanlan ni Jordan, kaya't pinahintulutan siyang pakasalan si Hailey. Bukod dito, matagal na niyang nahulaan na balang araw ay pipiliin ng kusa at mayabang na si Hailey na hiwalayan si Jordan. So, matagal na niyang inayos ang mga tao sa opisina ng abogado na pakialaman ang divorce papers, kung meron man. Ang mga papeles ng diborsyo ay peke, at gayon din ang kasalukuyang sertipiko ng kasal ni Hailey kay Tyler Collins. Laking gulat ni Devon kaya nalaglag ang panga niya.
Napakatalino ng lolo ni Hailey na ginawa niya ang lahat ng naangkop na pagsasaayos bago siya mamatay. Tuwang-tuwang sabi ni Devon, kung ganoon, tatawagan ko kaagad si Hailey at sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Gayunpaman, inilagay ni Lily ang maputlang kamay sa braso ni Devon para pigilan siya. Huwag mong sabihin sa kanya sa ngayon, sabi ni Lily na may malungkot na ekspresyon. Masyadong mayabang si Hailey, at kanina pa niya minamaliit si Jordan. Ito ay isang magandang bagay na pagsisisihan siya ngayon at matutunan ang kanyang leksyon. Let her figure out how to win Jordan's heart again and salvage their relationship. Maaari mong sabihin sa kanya kapag walang ibang gumagana. Tumango si Devon at napabulalas naman sa Westlake Residential Estate. Matapos bumalik sina Hailey at Tyler sa kanilang bagong matrimonial home, sinimulan ni Hailey na impake ang kanyang mga bag at naghanda na umalis. Masiglang sigaw ni Tyler, Hailey Camden, saan ka pupunta, dala ang iyong bagahe? Kakasal lang namin ngayon. Sa bahay ka ni Jordan ka matutulog. Sabi ni Hailey, pupunta ako sa Jordan. Tyler, hiwalay na tayo. Anyway, sinabi na ni Hailey na hindi noong kasal. Tumalon pa siya sa mga bisig ni Jordan sa harap niya at ng iba pa. Alam niyang hinding-hindi makakayanan ni Tyler ang ganitong insulto. Gayaan ang inaasahan niya, nabigla si Tyler, kasing pula ng biit ang mukha, fine. Maghiwalay na tayo. Ang mura at walang hiyang asong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Pareho silang nagtungo sa opisina ng abogado upang maghain ng diborsyo. Matapos mapirmahan ang mga papeles sa diborsyo, hinanap ni Hailey si Rachel, ang kanyang tagapayo, at hiniling sa kanya na tulungan siyang makabuo ng isang plano. Nang makitang determinado si Hailey na mabawi si Jordan, sinabi niya, kahit ano paman, hindi mo maamin na natulog ka kay Tyler noong gabing iyon. Hindi naman sila nahuli ni Jordan sa akto, kaya mariin na lang na tumanggi si Hailey. Pagkatapos, dinala ni Rachel si Hailey sa ospital para sa isang hymen reconstruction surgery. Alas negatibo 11 ng gabi. Isang purong puti at walang bahid na may batch landa ulit ang mabagal na itinulak papunta sa Rose Garden Villas. Ang tanging bagay na nagpapaiba sa marangyang kotsing ito sa mga katapat nito ay ang hitsura nito na parang karwahe na hinihila ng kabayo. Ang harap at likod ng mga kabin ay pinaghiwalay at ang likurang bubong ay maaaring mabuksan. Medyo mainit noong Mayo, ngunit ang simoy ng hangin sa gabi ay medyo nakapapawi at komportable. Habang natatanaw sa malayo ang kalahating harapan ng sasakyan, ang karangyaan nito ay natatakpan ng dilim ng gabi. Ang kalahati ay maliwanag na nailawan at ang bubong ay nabuksan. Ang maliwanag na ilaw na ibinuga mula sa backseat ay naglalaman ng isang dampi ng karangyaan. Ang karangyaan nito ay tiyak na magpapamangha sa isa. May malabong imahe ng lalaki sa backseat na nakasuot ng puting suit at humihigop ng champagne. Ang babaeng dumaan ay todo smited at nakaramdam pa ng urge na humingi ng number sa kanya. Para lang siyang prinsipe. Para siyang prinsipe mula sa isang fairy tale. Hindi tayo karapat-dapat sa kanya. Jordan. Mr. Steele. Sa pasukan ng villa, inihinto ni Rachel ang imarangyang karwahe at bumulala sa Jordan. Tumingin si Jordan sa kanan at dahan-dahang ibinaba ang mga bintana. Bagamat bukas ang bubong, sarado naman ang mga bintana. Rachel Quinn. Siyempre, hindi nag-iisa si Rachel dahil nasa tabi niya si Hailey. Nakasuot ng itim na channel dress si Hailey, maganda at eleganteng tingnan pa rin gaya ng dati. Kung tutuusin, ang kagandahan ng isang tao ay hindi masyadong maaapektuhan ng kanyang kalooban o personalidad. Jordan. Tawag ni Hailey. Bagamat nakasuot siya ng mamahaling damit, para siyang pulubi na nakatayo sa labas ng $1,000,000 na sasakyan. Si Jordan, na nakaupo sa marangyang sasakyan, ay parang isang prinsipe noong unang panahon. Hindi pinansin ni Jordan si Hailey at sa halip ay tumingin kay Rachel. Sa katunayan, medyo maayos ang relasyon ni Jordan kay Rachel sa nakalipas na 3 taon. Sa mga kaibigan ni Hailey, si Rachel ang pinakamabait sa kanya. Ang iba pa sa mga kaibigan ni Hailey ay hinamak si Jordan at minamaliit siya ng husto, kaya't ituturing nila itong parang isang utusan at amo siya tuwing nagkikita sila. Ipapabuhat nila sa kanya ang kanilang mga shopping bag, ipapagawa ang mga ito, at ibibili sila ng pagkain o kape. Sa madaling salita, itinuring nila siyang parang alipin. Gayunpaman, si Rachel ay hindi kailanman naging condescending o masama kay Jordan. Kailanman ay hindi niya ito ininsulto at sa halip ay tinatrato pa siya ng pagkain sa lahat ng oras.
Marahil, ito ay dahil pinapaboran ni Rachel ang mga gwapong lalaki, at si Jordan ay nagkataong bumagay sa kanyang aesthetic standards. Yumuko si Rachel, at bumagsak ang mahahabang lock nito na nakaharang sa kanyang paningin. Ginulo niya ang kanyang buhok at inilagay muli sa kanyang mga balikat bago sinabing, "Haha, Jordan, akala ko hindi mo ako nakilala ngayong naging kagalang-galang ka ng presidente ng Ace Corporation." Tumawa si Jordan at sinabing, "Paano posible yon? May utang pa ako sa iyo ng ilang pagkain." Sabi ni Rachel, "Haha, nandito kami ni Hailey para humingi ng treat sa iyo. Maaari ba kaming pumunta sa iyo at tingnan ang iyong marangyang villa?" Sinulyapan ni Jordan si Hailey bago sumagot kay Rachel. "Miss Quinn, you're absolutely welcome to visit in my home, but Miss Camden, kakasal ka lang ngayon ni Mr. Collins at gabi na. Mas mabuting huwag kang pumunta sa lugar ko, baka makagawa ka ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan." Nagmamadaling kinuha ni Rachel ang kopya ng pinirmahang divorce paper sa bag ni Hailey at ibinigay kay Jordan. Hindi magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Si Hailey at Tyler ay naghiwalay na. Tiningnan ni Jordan ang divorce papers bago ibinigay kay Rachel habang umiiling na walang sinasabi. Siyempre, alam niya kung bakit nakipag-divorce si Hailey. Hindi niya lang akalain na makikipaghiwalay siya sa mismong araw ng kasal niya. Nanatiling tahimik si Jordan habang si Rachel ay nakasandal sa bintana ng sasakyan at nagmamakaawa sa kanya. "Dear handsome Jordan, sabay na lang tayong pumasok. Bakit naman natatakot ka ba na baka ma-violate ka namin?" Alam ni Jordan na si Rachel ay palaging matapang sa kanyang mga salita, at hindi siya kailanman makakapareha pagdating sa pakikipag-usap ng mahalay. Hindi masyadong nagustuhan ni Jordan si Rachel dahil nagkaroon siya ng masalimuot na pribadong buhay na puno ng magulo na relasyon. Si Hailey ay isang dalisay at masunuring babae noong una, ngunit unti-unti siyang naliligaw ni Rachel. Gayunpaman, alam din ni Jordan na kahit na tinanggihan niya si Hailey ngayon, patuloy niyang guguluhin siya sa hinaharap. "Sumakay ka sa kotse," sabi ni Jordan. "Salamat, Mr. Steele." Nagkusa si Rachel na pumasok sa passenger seat para maupo si Hailey sa tabi ni Jordan sa backseat. Ang upuan sa harap ay magkahiwalay sa backseat. Ang bubong sa harap ay selyado, ngunit ang mabituing kalangitan ay makikita kapag ang isa ay tumingala mula sa backseat. Bukod dito, napakalawak din ito sa likuran, nakahawig ng isang first class na upuan sa eroplano. Ito ay talagang komportable. May lamesa at lalagyan ng mga baso ng champagne. Tuwang-tuwa si Hailey nang makaupo na siya sa upuan. "Ito ang kotse ng asawa ko. Isang limitadong edisyong may batch. Hindi ko pa nakita ang kotseng ito. May champagne din." Pagkaupo ni Hailey, hinawakan niya ang isang baso ng champagne gamit ang kaliwang kamay at kinuha iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jordan, "Maaari mo ba akong buhusan ng isang baso ng champagne?" Malamig na yumuko si Jordan at pasimpleng humigop sa sarili niyang baso ng champagne, habang inilipat ang tingin sa kaliwa para hindi siya pansinin. "Paano nagkaroon ng pisngi ang materialistikong babaeng ito na umupo sa aking kotse at uminom ng champagne kasama ko? Tiyak na nananaginip siya." Hawak ang basong walang laman habang hindi pinapansin ni Jordan, nakaramdam ng sobrang hiya si Hailey. Dahil ang sitwasyon sa likurang upuan ay hindi makikita mula sa harapan, hindi nakita ni Rachel ang awkward na kalagayan ni Hailey ngayon. Wala pang 2 minuto ay huminto na ang sasakyan. Nagkusa ang trooper na buksan ang pinto para kay Jordan. Inakay silang dalawa ni Jordan papasok ng villa. Pagpasok pa lang nila ay pareho silang natulala sa marangya at marangyang palamuti sa villa. Dahil ipinanganak sa mayayamang pamilya, pareho silang nakapunta sa lahat ng uri ng mamahaling bahay at estate. Gayunpaman, ang labis na karangyaan ng marangyang villa ng Jordan ay higit pa sa kanilang imahinasyon at higit na kamangha-mangha kaysa sa anumang nakita nila. Ang karamihan sa mga ordinaryong luxury villa ay magkakaroon ng ginintuan at nakasisilaw na interior. Magkakaroon ng pinalaking mga chandelier, mga hagdanang may kakaibang disenyo, at isang grupo ng mga napakaraming eskultura, mga piraso ng sining o mga antigo sa sala. Gayunpaman, walang ganoong magarbong palamuti sa villa ng Jordan. Gayunpaman, hindi na ito maaaring maging mas maluho. Walang chandelier, walang bonggang ni cabinet o plaster ceiling. Sa halip, may mga sopa, fireplace, malambot at snuggly carpet, at mga nakaistilong standing lamp. Sina Rachel at Hailey, na parehong malalaking tagahanga ng fashion, at madalas na nakikisabay sa mga pinakabagong uso sa fashion,
ay lubos na pamilyar sa mga produktong designer na inilunsad ng mga luxury brand. Naku, Arco lamp ba ito mula sa Italian brand na Floss? Bakit hindi ko nakita ito dati? Gusto ko ang recliner na ito. Sa tingin ko ay galing ito sa IMS. Patuloy na sinisiyasat ni Rachel ang lahat ng kasangkapan at palamuti sa villa. Sabay lakad ni Jordan patungo sa refrigerator at nagtanong, pwede ba akong magpainom sa inyo? Sumagot si Rachel, magagawa ng Coke. Sabi ni Hailey, gusto ko ng honey water. Tumigil sandali si Jordan at sinulyapan si Hailey bago sinabing, wala akong pulot dito, mineral water lang. Marahang kinurot ni Rachel si Hailey at bumulong, napakabongga mo. Nag-iisip ka pa rin na ipagtimpla kanya ng honey water. Napaawang ang labi ni Hailey. Sa nakalipas na 3 taon, nasanay na siya sa paglilingkod sa kanya ni Jordan sa lahat ng oras, kaya gusto niyang maranasan itong muli. Hinablot nila ang mga bottle drink na inihagis sa kanila ni Jordan. Inalis ni Rachel ang takip at humigop ng Coke. She then said, Jordan, I really like the style and color scheme of your furniture. Ang mga kulay na puti, asul, at baby blue ay nagpapaalala sa akin ng hotel sa Phuket na pinakagusto naming manatili ni Hailey. Hahaha. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, karamihan sa mga kasangkapan dito ay pinalipad mula sa aking villa sa Phuket. Nagpasya akong manatili sa mga ito sa halip na makakuha ng mga bago dahil marami sa mga ito ay limitadong edisyon na mga piraso na isa sa isang uri. At saka, magtatagal bago maging custom-made ang mga bagong kasangkapan. Ano? Mayroon ka bang villa sa Phuket? Saan sa Phuket ito matatagpuan? Parehong natigilan sina Hailey at Rachel dahil lalo silang mahilig sa Phuket at halos bawat taon ay pumupunta doon para magbakasyon. Hindi mabilang na beses pang ang binanggit ni Hailey noon na bibili siya ng villa doon kapag may pera na siya sa hinaharap. Pinag-isipan ito ni Jordan at sinabing, Cape Panwa, mayroon itong lawak na higit sa 2,300 metro kwadrado. Parehong natulala sina Rachel at Hailey. Halos masamid si Rachel sa kanyang Coke. Diyos ko! Kami ni Hailey ay nanatili sa isang resort villa sa Cape Panwa dati, at ang mga rate ay nagsisimula sa $1,000 bawat gabi. Ramdam namin ang kurot sa tuwing mananatili kami dito ng ilang gabi. Ikaw bumili ka talaga ng villa doon. Excited din sa Hailey. Hindi na siya mabilang na beses na nakapunta sa villa sa Cape Nawa noon, at pakiramdam niya ay na-enjoy na niya ang panoramic view ng Andaman Sea mula sa labas ng villa ng Jordan. Ang villa sa Phuket ang pangarap kong bahay. Wala akong pakialam. Ito ay sa akin ngayon. Akin si Jordan. Wala akong pakialam. Labis na nabalisa si Hailey at hindi niya napigilan ang sarili. Si Rachel, nang makitang nawawalan na ng kontrol si Hailey sa kanyang emosyon, kahit papasok pa lang sila, ay mabilis na sinabi, akyat tayo sa itaas at tingnan. Tinanong ni Jordan, gusto mo bang sumakay sa elevator o sa hagdan? Sabi ni Rachel, umakyat tayo sa hagdan. Paghakbang pa lang nila sa mapuputi at walang batik na hagdan, muling naintriga si Rachel. Hoy, bakit parang pamilyar ang disenyo ng hagdan? Hindi napigilan ni Jordan na matawa. Rachel, ang talas ng mata mo. Ang detalye, tatak, at disenyo ng bawat piraso ng aking muebles ay hindi makakataka sa iyong mata. Ang villa ni Jordan ay talagang labis na labis, ngunit ang karaniwang tao na walang kaalaman sa mga mamahaling kasangkapan at palamuti ay hindi makikita ang halaga nito. Si Rachel ay talagang isang mayamang babae na nakakita ng maraming bagay sa mundong ito. Sinabi ni Jordan, ito ay inspirasyon ng disenyo ng hagdan sa Tony Stark Mansion sa Marvel movie na Iron Man. Napangiti agad si Rachel at sinabing, haha, I was wondering whether it looked so familiar. Muling nilikha mo ang mansyon ng isang bilyonaryo sa Marvel Universe sa totoong buhay. Kahanga-hanga. Nagustuhan ni Hailey ang panonood ng mga pelikulang Marvel at si Tony Stark din kaya naman muli siyang natuwa nang marinig iyon. Kung hindi kami nagdiborsyo ni Jordan, magiging akin ang bahay na ito. Nakatitig sa lahat ng nasa harapan niya sa villa na puno ng panghihinayang si Hailey. Patuloy na hinihila ni Hailey ang damit ni Rachel at bumulong sa kanya. Mahal ko rin ang Iron Man at talagang gusto ko ang hagdanan na ito. Walang magawang umiling si Rachel at sinabing, napakawalang hiya mo. Bago dumating ang dalawa, malinaw na inutusan ni Rachel si Hailey na manatiling maayos sa lahat ng oras habang lumikha siya ng pagkakataon para sa kanilang dalawa na gumugol ng ilang oras na mag-isa.
Gayunpaman, bago pa niya ito makuha, nawawalan na ng kontrol si Hailey sa kanyang sarili. Inilibot ni Jordan ang dalawa sa ikalawang palapag na ikinamangha nila. Tanong ni Rachel, Jordan, saan ang kwarto mo? Gusto naming makita ang kwartong tinutuluyan mo. Nasa third floor. Sumama ka sa akin. Naunang naglakad si Jordan at dinala silang dalawa sa kanyang kwarto. Simple, malinis at mabigat ang pinto ng silid. Matapos itong itulak ni Jordan ay nakaramdam ng lamig ang tatlo. Bukas kasi ang mga bintana at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humihip na nagpapalamig sa kanila. Matapos buksan ang mga ilaw gamit ang touchscreen panel, nakita ni Rachel at Hailey ang loob ng kwarto ni Jordan. Ito ay spick at span, malinis at organisado. Ito ay simple at eleganteng nang walang mga hindi kinakailangang buloloy. Parehong puti ang kama at table lamp. Wala ring halos palamuti maliban sa isang tula na nakasabit sa maliwanag na kulay na wallpaper na dingding. Hindi napigilan ni Rachel na lumapit at basahin ito. Sa katunayan, ang inaasahan ko ay isang solong sandali lamang. Hindi ko inaasahan na ibibigay mo sa akin ang buong buhay mo. Kung makakasalubong kita sa gilid ng burol na puno ng gardenias ni. Kung kaya nating mahalin ang isa't isa kahit isang beses lang bago maghiwalay. Kung gayon ang buhay ay ngunit kahit gaano pa katagal. Kapag lumingon ako ito ay panandalian lamang. Matapos itong bigkasin ni Rachel nang walang anumang emosyon, biglang sinabi ni Hailey, nabasa ko na ang tula na yon dati. Isa itong modernong tula na sikat at paborito rin ni Jordan. Nagustuhan din ito ni Hailey. Sa pagtingin sa madamdaming mga font, hindi niya maiwasang abutin ang maselang wallpaper. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang kamay niya sa papel, biglang tumugtog ang musika. Dun dun dun. Sobrang familiar ng music. Ito ang theme song ng Gossip Girl. Nagulat din si Hailey. Ang Gossip Girl ang unang drama sa telebisyon na napanood nila ni Jordan nang magkasama sa unang taon ng kanilang kasal. Nagulat din si Rachel na nagsimulang tumugtog ang musika nang hawakan ni Hailey ang wallpaper. Galing ba ito sa isang musical box? Tanong ni Rachel. Sumagot si Jordan, isa ito sa mga tono sa Nexus. Ano ang Nexus? Nataranta si Rachel. Sa wakas ay may isang bagay na hindi niya narinig dati. Mas may kaalaman si Hailey sa larangan ng musika, kaya ipinaliwanag niya, isa itong electronic music synthesizer. Pagkatapos, tumingin si Hailey kay Jordan at sinabing, gusto ko talaga ang tune na ito. Maaari mo bang ipadala sa akin ang preset nito? Hindi pinansin ni Jordan si Hailey. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Rachel, bumaba ako para tawagan ang asawa ko. Magka-chat kayong dalawa. Pagkasabi noon ay lumabas si Rachel ng kwarto at isinara ang pinto, naiwan silang dalawa sa kwarto. That was the purpose of their visit, actually. Ang lahat ng ito ay upang hayaan si Hailey na magkaroon ng ilang oras na mag-isa kasama si Jordan upang siya ay humingi ng tawad. Jordan, pasensya na. Ang magandang Hailey ay palaging nasa itaas ng hangin at inilalagay sa isang pedestal ng karamihan ng mga lalaki sa Orlando na nakakaalam kung sino siya. Sa isang malakas na kalabog, lumuhod siya sa harap ni Jordan at humingi ng tawad sa kanya, napatingin si Jordan kay Hailey na nakaluhod sa harapan niya at medyo nabalisa. Siya ang babaeng minahal niya ng 3 taon. Siya rin ang babaeng labis na nanakit kay Jordan. Noong nakaraan, paulit-ulit na sinasabi ni Hailey na hinding-hindi siya hihingi ng tawad kay Jordan sa buong buhay niya at pagsisisihan niya si Jordan na hiwalayan siya. Gusto pa niyang ipaluhod si Jordan para humingi ng tawad sa kanya. Ito na ang araw na pinakahihintay ni Jordan. Kanina pa niya hinihintay ang paghingi ng tawad sa kanya. Hailey Camden, napakatagal kong hinintay na marinig ang mga salitang iyon mula sa iyo. Sinabi mo pa noong isang araw na hindi ka hihingi ng tawad sa akin sa buhay na ito. Haha. Nanalo si Jordan. I'm sorry, habay. Kasalanan ko lahat. Mapapatawad mo ba ako? Habang nakaluhod ay hinawakan ni Hailey ang laylayan ng pantalon ni Jordan habang nagmamakaawa sa kanya. Sa puntong ito, napaluhan na siya. Sinong mag-akala na ang maganda, walang kapintasan, at mayamang babae na nakilala bilang ang pinakamagandang babae sa Orlando ay mauwi sa isang araw na yumuko? Hindi nagpatinag si Jordan. Sa halip, nagtanong siya, nagkamali ka sa akin, at natagalan ka bago humingi ng tawad sa akin. Paano mo inaasahan na patatawarin kita?
Pinunasan ni Hailey ang kanyang luha at nagpaliwanag, "Hubby, napagkamalan mo ako. Wala naman talaga akong ginawang masama sa'yo." Galit na galit si Jordan. "Nakita ko ito ng sarili kong mga mata at gusto mo pa ring tanggihan." Galit na sabi ni Hailey, "Pakinggan mo ako, gulong-gulo lang ako noon at nahulog ako sa panloloko ni Tyler. Hinila niya ako sa hotel. Pero dumating ka para maghatid ng takeout bago pa man tayo gumawa ng anuman. Pagkaalis mo, naramdaman kong binitawan na talaga kita, kaya umalis ako kaagad ng hotel at umuwi para ipagluto ka. Pero hindi ako magaling magluto at natakot ako na hindi mo magustuhan ang pagkain ginawa ko, kaya nag-order na lang ako ng takeout. May mga surveillance camera sa pasukan ng aming tahanan at ang footage ng pag-uwi ko sa araw na yon ay naroroon pa rin. Maaari mong tingnan ang timestamp ng iyong sarili." "Oh, pwede lang Medyo nahiya si Hailey nang sabihin niya ang huling pangungusap. Hindi alam ni Jordan kung nagsasabi ba ng totoo si Hailey o nagkukunwari lang para magkabalikan siya. Hindi rin gustong malaman ni Jordan. "Kahit totoo, may balak ka nang magtaksil sa akin noon. Hindi kita mapapatawad." Walang pakialam na sabi ni Jordan. Umiyak na naman si Hailey. "Hubby, I have inner reasons. Ikaw lang palagi ang mahal ko. Niloko ako ni Tyler dahil lang may gusto akong gawin para sa pamilya ko. Alam mo, nag-agawan ng tatay at tiyuhin ko para sa mga ari-arian at mana ng pamilya. Dahil wala akong kapatid, siguradong ipapasa kay Drew ang kumpanya ng pamilya in the future. I had no choice but to impress and my grandmother as much as possible dahil pinipilit ako ng mga magulang ko na gawin yon." Alam na alam yon ni Jordan. Sabi ni Jordan, "I'll give you the benefit of the doubt and take it that you were forced into it, but don't you find it ridiculous that you are saying that you love me? Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ba ako iibigin sa nakalipas na 3 taon?" Umiiyak at nagreklamo si Hailey dahil yan sa hinihingi ng mama ko. "Gusto kong tapusin ang aming kasal, ngunit hindi niya ako pinayagan. Magtiwala ka sa akin, virgin pa ako ngayon, at matutupad na natin ang kasal natin ngayong gabi." Habang nagsasalita si Hailey, muli niyang hinablot ang suit ni Jordan. Tinulak siya ni Jordan palayo. "Huwag mo akong hawakan." Sinabi ni Jordan, "Hailey Camden, alam mo na kung ako pa rin ang walang kwenta na nagtatrabaho bilang deliveryman na sa tingin mo ay ako, tiyak na hindi ka luluhod at sasabihin sa akin ang mga bagay na ito ngayon. Humihingi ka lang ng tawad dahil alam mong mayaman ako. Ayoko sa mga materialistic na babae na pera lang ang habol. Hindi na tayo magkakabalikan." Nagmamadaling paliwanag ni Hailey, "Hindi ako mahilig sa pera. Mahal kita." Gayunpaman, kahit anong pilit ni Hailey na ipagtanggol ang sarili, hindi siya papansinin ni Jordan. Napagod si Hailey kaya tumalon siya sa mga bisig ni Jordan. Noong una ay gusto niyang halikan si Jordan, ngunit umiwas ito. "Huwag mong gawin yan. Bitawan mo ako." Sinubukan ni Jordan na paalisin si Hailey, ngunit patuloy itong kumapit sa kanya at mahigpit na niyakap siya nito. Maliban kung gumamit siya ng malupit na puwersa, hindi niya ito magagawang ipagtabuyan ito. "Tumanggi ako." Niyakap ni Hailey si Jordan ng mahigpit at nagmatigas na ayaw bumitaw. "Ikaw, Lee." Walang choice si Jordan. Kung tutuusin, hindi niya ito kayang suntukin at itumba. Iyon ay isang taktika na itinuro ni Rachel kay Hailey. Habang yakap-yakap si Jordan, nagtanong si Hailey, "Siguro binili mo sa akin ang villa na yon sa Phuket, hindi ba? Dapat alam mo na ito ang paborito kong lugar para sa isang bakasyon. Gusto kong makasama ka ng ilang araw sa villa na yon. Pwede tayong uminom at mag-enjoy sa view ng dagat ng magkasama. Gusto ko rin itong villa. Lilipat na ba ako? Gusto kong manganak ng isang pares ng anak para sa'yo. Kaya ba natin yon?" Sa nakalipas na 3 taon, hindi kailanman naramdaman ni Jordan ang gayong lambing mula kay Hailey. Gayunpaman, hindi si Jordan ang uri na madaling makumbinsi. Nagdesisyon siya at itinulak si Hailey sa kama. Dahil sa sobrang lambot ng kama, hindi masaktan si Hailey. Pagkatapos, sinabi ni Jordan, "Hailey Camden, kung lumuhod ka para humingi ng tawad sa akin, bago ko ibunyag ang aking pagkakakilanlan, magkakaroon pa rin sana tayo ng pagkakataong magkabalikan. Gayunpaman, pinili mong gawin ito pagkatapos mong matuklasan na ako ang presidente ng isang korporasyon. Naiinis ako." Pagkasabi niyon ay lumabas na si Jordan ng kwarto dahil sa takot na baka guluhin ulit ni Hailey.
Nang makarating si Jordan sa unang palapag, sinabi niya kay Rachel, na nagkunwaring kausap, Rachel, isama mo si Hailey. Magpapahinga na ako. Nang makita kung gaano galit si Jordan, dali-daling ibinaba ni Rachel ang telepono at sinabing, sige, titingnan ko siya. Hindi nagtagal ay dumating si Rachel sa ikatlong palapag. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, doon lamang niya napagtanto na si Hailey ay nagtatago sa ilalim ng duvet ni Jordan at umiiyak ang kanyang puso. Nagmamadaling humakbang si Rachel at binigyan si Hailey ng tissue. Mahal, anong ginagawa mo? Mayroon kang uhog at luha sa iyong mukha. Paano maaakit si Jordan sa iyo ng ganito? Niyakap ni Hailey si Rachel at umiyak. Ano ang dapat kong gawin? Tumanggi si Jordan na patawarin ako, lumuhod na ako para magmakaawa sa kanya, at iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na ginawa ko iyon. Tinapik ni Rachel si Hailey sa balikat niya at inalo, huwag kang mataranta. Ito ang iyong unang pagsubok. Paano kanya mapapatawad ng ganoon kadali? Gawin mo lang ito ng ilang beses at gagana ito. So, anong gagawin ko ngayon? Tanong ni Hailey. Sa sandaling ito, umugong ang kulog sa kalangitan. Uulan ba? Si Rachel ay nagkaroon ng inspirasyon, at sinabi niya, pumunta sa looban at lumuhod sa lupa upang humingi ng tawad kay Jordan. Sabihin mong hindi ka babangon hanggat hindi ka niya pinapatawad. Lumabas lahat si Hailey. Gusto lang niyang maging respetadong Mrs. Steele ngayon. Ibinaba ni Rachel si Hailey at sinabi kay Jordan sa marangal na paraan, Mr. Steele, pasensya na kung naabala kita ngayong gabi. Aalis na tayo ngayon. Hindi rin sila nakita ni Jordan. Ipapalabas ko kayo sa chopper. Si Jordan ay nagsimulang magbigay ng mga tagubilin sa chopper. Ngunit nang lumabas si Hailey sa looban, muli siyang lumuhod at sinabing, Jordan, hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Si Rachel ay tagapayo ni Hailey. Ang pangunahing taktika niya ay para kay Hailey na sawayin si Jordan ng walang tigil. Napaka-experience niya pagdating sa pakikipagrelasyon at sobrang naiintindihan niya ang mga lalaki. Alam niyang maraming lalaki ang may balat na mas malala pa sa kagat nila. Kung ang mga babae, lalo na ang mga magaganda, ay nagkusa na humingi ng tawad sa kanila at ituloy sila, kadalasan ay matatanggap sila ng mga lalaki. Kunwaring nagulat, naglakad ulit si Rachel papunta sa villa. Sinabi niya kay Jordan, Jordan, tingnan mo, lumuhod si Hailey para humingi ulit ng tawad sa iyo. Kung hindi mo pa rin siya mapapatawad, hindi siya babangon. Kakakita ko lang ng weather forecast at magkakaroon ng malakas na ulan sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo muna siya patawarin? Paano kung umulan at ayaw pa rin niyang bumangon? Sa nakalipas na 3 taon, inalagaan mo siya ng husto, at ni minsan ay hindi siya nagkasakit. Ayaw mong nilalamig siya, di ba? Alam na alam ni Rachel na masakit kay Jordan na makitang magkasakit si Hailey. Masasaktan niya si Jordan, pero hindi niya mapapatawad si Hailey dahil lang doon. Ito ay isang bagay ng prinsipyo. Kung pinatawad lang niya ito sa kanyang pagtataksil ng ganoon kadali, ang mga kahihinatnan na dapat dalhin sa kanyang maling gawain ay napakaliit. Naalala ni Jordan na puno pa ng mga bituin ang langit pag-uwi niya, kaya naisip niyang hindi ulan. Kung gusto niyang magpatuloy sa pagluhod, hayaan mo siya. Pagkasabi noon ay walang puso siyang umakyat sa hagdan at pumasok sa kwarto sa ikatlong palapag. Nag-walk out ulit si Rachel, kunwari ay hinikayat si Hailey na umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya kay Hailey bilang suporta, umalis ka, babae. Makalipas ang halos 10 minuto, muling dumagundong ang kulog. Naglakad si Jordan patungo sa bintana ng kanyang kwarto sa ikatlong palapag, para lamang makita na wala ng mga bituin sa langit mula sa langit na puno ng mga bituin kanina lang. Sa halip, may madilim na ulap sa madilim na kalangitan. Pitter-patter. Patuloy ang pagbagsak ng mga patak ng ulan. Sinabi ni Jordan, ang panahon ngayon ay ang pinakakakaibang nakita ko. Naalala niya na walang nahulaang pag-ulan nang tingnan niya ang taya ng panahon sa umaga. Naisip niya na baka pinarurusahan ng Diyos si Hailey, ang hindi tapat na babaeng ito, sa pamamagitan ng pagpili sa ulan kapag nagpa siya itong lumuhod sa bukas. Bumuhos ang ulan sa mahaba, makinis at magagandang buhok ni Hailey, pati na rin sa kanyang maselang mukha at sa kanyang mamahaling damit. Nakatayo si Jordan sa ikatlong palapag, nakatingin sa kanya sa bintana. May mga ilaw sa looban kaya kitang-kita pa rin ni Jordan si Hailey kahit gabi na. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni Jordan ang kanyang dating asawa na basang-basa sa ulan.
Gayunpaman, hindi siya naawa sa kanya at sa halip ay natuwa sa kilig sa paghihiganti. Aanihin mo ang iyong itinanim. Patuloy lang sa pagluhod si Hailey Camden. Hindi ako susuko. Ungol ni Jordan nang nasa kwarto. Unti-unting lumakas at lumakas ang ulan. Maging ang hangin ay nagsimulang umungol. Bumuhos ang malakas na buhos ng ulan kay Hailey, kaya basang-basa siya. Basang-basa ang kanyang ulo at hindi na kasing layo at kaniming gaya ng dati. Nakadikit na silang lahat sa anit niya. Ang katangi-tanging pampaganda na ginugol niya sa isang oras sa pag-a-apply ay nabasag lahat at natangay ng ulan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mukhang busgusin at gulong-gulo si Hailey. Gayunpaman, napagtanto ni Jordan na napakaganda pa rin niya. Ang babaeng ito ay napakagandang kagandahan. Ang gulo-gulo niya dahil sa ulan, pero ang ganda-ganda niya pa rin talaga. Hindi katakataka na sobrang sambahin ni Jordan si Hailey noon. Masyado lang siyang maganda. Gayunpaman, nalungkot si Jordan na hindi niya talaga siya nakuha. Sa totoo lang, walang emosyonal na pagsisisi si Jordan tungkol sa paghihiwalay kay Hailey. Tulad ng sa tula, hindi inaasahan ni Jordan na gugulin ni Hailey ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Ang gusto lang niya ay mahalin siya nito ng totoo, kahit sandali lang. Gayunpaman, mayroong isang bagay na naramdaman ni Jordan na isang kahihiyan. Iyon ay hindi kailanman naging babae niya si Hailey. Sa pagtingin sa kanyang katangi-tanging katangian, biglang nagkaroon ng masamang ideya si Jordan. Dapat ba akong maging isang hamak kahit minsan lang? Dapat ko bang magpanggap na patawarin siya at hayaan siyang manatili sa gabi, gawin ang gawain, at pagkatapos ay tatalikuran ko siya bukas ng umaga? Gayunpaman, hinayaan ni Jordan na manatili ang kanyang ideya bilang isang kaisipan lamang sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ito ang isa sa kanyang pinakamalaking pagsisisi sa buhay. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Kaya naman, tumigil na lang si Jordan sa pagtingin sa kanya, baka ang kanyang masamang ideya ay magkatotoo. Kaya lang, lumipas ang isang oras, medyo humina ang ulan, pero hindi pa rin tumitigil. Lumakad muli si Jordan sa bintana at nakitang nakaluhod pa rin si Hailey sa lupa. Ay! Bumuntong hiniga ulit si Jordan. Siguro, dapat akong bumaba at sabihin kay Hailey na hinding-hindi ko siya mapapatawad kahit gaano pa siya katagal lumuhod. Gayunpaman, natatakot siyang baka guluhin siya muli ni Hailey tulad ng ginawa niya. Nagpa siya si Jordan at nagpa siya na maghintay ng isa pang oras. Ginugol ni Jordan ang oras na yon sa panonood kay Hailey kung magtatagal siya at magpapahinga. Gayunpaman, nanatiling nakaluhod si Hailey. Hailey Camden. Alam ni Jordan na si Hailey ay isang spoiled brat na iba sa firm at dominanteng Victoria. Tiyak na hindi niya kakayanin na manatili sa ilalim ng ulan ng ganoon katagal. Gaya ng inaasahan niya, nagsimulang umindayog ang katawan ni Hailey pagkaraan ng 2 minuto. Sa malakas na kalabog, biglang natumba si Hailey sa gilid at nahimatay. Si Jordan ay mabilis na bumaba ng hagdan at mabilis na tumakbo palabas sa looban. Hailey! Hailey! Tinapik ni Jordan ang mukha ni Hailey para magising siya. Gayunpaman, hindi sumagot si Hailey. Si Jordan ay nasa larangan ng digmaan noon at malalaman niya kung may nagkukunwaring patay o nagkukunwaring himatayin o hindi. Kaya naman, sigurado si Jordan na si Hailey ay talagang nahimatay. Kaya naman, binuhat niya ito at bumalik sa loob ng villa, kung saan inilagay niya ito sa sopa sa sala. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na binuhat ni Jordan si Hailey sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ng 3 taon bilang kanyang asawa, sa wakas ay nagkaroon ng karangalan si Jordan na gawin iyon. Hindi napigilan ni Jordan na makita itong kabalintunaan. Mr. Jordan. Isang dalaga ang naglakad mula sa silid ng mga katulong nang marinig niya ang mga ingay. Kinuha ni Jordan ang towel na inabot sa kanya ng kasambahay at ginamit ito para punasan ang tubig ulan sa katawan ni Hailey. Sinabi niya tumawag ng ambulansya. Mr. Jordan. Hindi nagtagal ay dumating ang ambulansya at dinala ng doktor si Hailey sa ambulansya. Bago sila umalis, inutusan ni Jordan ang isang babaeng paramedic. Pagkagising niya, huwag mong sabihin sa kanya na ako ang naghatid sa kanya pabalik sa villa. Sabihin mo lang na sinundo mo siya sa looban. Sa kabila ng pagkalito, ang babaeng paramedic ay sumagot, "O, sige." Pagkatapos, ibinigay ni Jordan sa mga paramedic ang contact number ng Camdens. Makalipas ang kalahating oras, sa Florida Hospital. Si Hailey ay nilagyan ng A-drip at napakatagal nang dumating.
Samantala, dumating na rin si Rachel at ang mga Camden. Walang malalaking issue sa kalusugan ni Hailey, at sipon lang siya, ngunit hindi iyon ang inaalala ng kanyang pamilya. Mas nag-aalala sila sa magiging resulta ng pagkikita ni Hailey kay Jordan. Tanong ni Sylvie, Hailey, kumusta ang usapan ninyo ni Jordan? Humihikbi si Hailey at sinabing, napakawalang puso ni Jordan, lumuhod ako ng 2 oras, pero hindi niya ako pinatawad. Sinulyapan ni Rachel si Hailey at tinanong ang nurse, nasa loob ba siya ng villa o sa looban noong sinundo niyo siya? Matagal na nag-alinlangan ang nurse, labis na hindi nasisiyahan kay Jordan nang makita ang kaawa-awa at pagkabalisa ni Hailey. Seryoso, may karapatan ba ang mga mayayaman na gawin ito dahil lang sa mayaman sila? Paano niya mapaluhod ang isang napakagandang babae at humingi ng tawad sa kanya? Hindi ako susunod sa utos niya. Maging ito ay isang nurse, isang doktor, o isang piloto, o isang negosyante, ang lahat ng mga tao, sa isang tiyak na lawak, ay nakadarama ng isang pakiramdam ng empatya sa mga kaparehong kasarian. Sa opinyon ng babaeng nurse, si Hailey ay isang ganap na maladyosa na kagandahan. Dapat pahalagahan ng mga lalaki ang isang napakarilag na babae. Bakit niya ito papaluhod at hihingi ng tawad sa kanya? Ito ay mapangahas. Ang babaeng nurse ay talagang isang matinding feminist na may malaking bilang ng mga tagasunod sa Instagram. Karamihan sa kanila ay mga feminist na madalas mag-publish ng mga post na may mahabang caption upang magpakita ng suporta at manindigan para sa mga kababaihan. Noong nakaraang taon, ang kilalang pianista na si Evan Cadence ay nagpakasal sa isang babaeng mas bata sa kanya ng higit 10 taon. Hindi lamang siya bata, ngunit siya rin ay maganda, mahusay na pinag-aralan, at may nakakainggit na figura. Minsan nang tinawag ng babaeng nurse na ito si Evan sa Instagram at binatikos siya dahil sa pagiging isang kasuklam-suklam na duyan mang-agaw na hindi karapat-dapat sa isang napakatalino na asawa. Si Evan ay isang world-class na pianist at isang bihirang prodigy, kung tutuusin. Sa kabila ng pagiging isang matagumpay at magaling na lalaki, sa mata ng babaeng nurse, hindi siya karapat-dapat na pakasalan ang isang bata at magandang babae. Maliwanag, siya ay lubos na kampi sa mga lalaki. Kaya naman, sadyang gumawa ng kwento ang babaeng nurse at nagsinungaling, nang makarating kami sa villa, nasa kwarto siya ng 2 o 3 palapag ng villa. Tuwang-tuwa ang lahat na ibinalik ni Jordan si Hailey sa loob ng villa, at kung tutuusin ay hindi naman ganoon kawalang puso. Siyempre, gentleman si Jordan, at inaasahan lang na gagawin niya yon. Kung tutuusin, hinimatay na si Hailey, at hindi na niya kayang iwanan siya sa ilalim ng ulan habang siya ay walang malay. Nagpatuloy ang babaeng nurse, nang ilabas namin si Miss Camden sa villa, natuklasan namin na naalis na ang tubig ulan, at bukod sa buhok at damit niya, tuyo na ang katawan niya. Halatang nagsisinungaling ang babaeng nurse dahil ang ginawa lang ni Jordan ay binuhat si Hailey sa loob at inilagay sa couch sa sala. Pinunasan lang niya ng tuwalya ang mukha at leeg nito, hindi nagalaw ang natitirang bahagi ng katawan nito. Nang marinig ito, ang ilan sa kanila ay nagulat. Pinapunasan ba ni Jordan si Hailey? Nahihiya din si Hailey. Talagang umaasa siya na iyon ang nangyari. Gayunpaman, alam din niyang may kasambahay sa villa, kaya hindi naman si Jordan ang nagpunas sa kanya. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang babaeng nurse, nakita ko rin na medyo magulo ang damit ni Miss Camden noong mga oras na iyon. Inaasahan ko na ang lalaki sa villa ay maaaring kumuha ng kalayaan sa kanya. Ano? Parehong tuwang-tuwa sina Hailey at Sylvie nang marinig ang sinabi ng nurse. Tuwang-tuwang sabi ni Hailey, mahal ako ni Jordan. Alam ko na. Mahal niya pa rin ako. Nagtaka ang babaeng nurse sa kanilang reaksyon, at nagtanong ito, Miss Camden, ang ganda-ganda mo. Maaari kang magkaroon ng sinumang lalaki na gusto mo. Bakit kailangan mong lumuhod para sa isang lalaki? Iyan ay isang kahihiyan at kahihiyan sa mga kababaihan. Bukod sa yaman niya, mukhang walang masyadong maibibigay ang lalaking iyon. Hindi rin siya ganoon katangkad. Isa lang siyang hamak. Miss Camden, kung gusto mo ng boyfriend, pwede kitang ipakilala sa isang matangkad, gwapo at mayaman. Nang marinig ito ni Rachel, kumuha siya ng $20 banknote sa kanyang pitaka at ibinigay sa nurse, okay, you can go out now. Wala kang pasok dito. How dare she call Jordan a scoundrel? Kung si Hailey ay hindi niya matalik na kaibigan, kahit si Rachel ay susubukan na agawin ang isang mayaman at karapat-dapat na driambo tulad ni Jordan. Pagkaalis ng nurse sa ward, masayang kinamayan ni Hailey si Sylvie at tuwang-tuwa, Nay, narinig mo ba yon?
Baka hinalikan ako ni Jordan nang wala akong malay. Masayang sabi ni Sylvie, I heard it well, napakaganda ng anak ko. Paano magpipigil si Jordan kung titignan ka niya? Lalaki siya, kung tutuusin. Ibig sabihin ba nito na patawad na niya ako? Napatingin si Hailey kay Rachel, ang kanyang advisor. Tumawa si Rachel at sinabi ko naman sa iyo na may balat lang si Jordan na mas malala pa sa kagat niya. Sa kaibuturan ko, malamang matagal ka na niyang pinatawad, ngunit bilang isang tao at presidente ng isang malaking korporasyon, ang kanyang kaakuhan ay pumipigil sa kanya na sumuko. Hailey, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap at balang araw ay makakasama ka rin niya. Mariing tumango si Hailey. Andun din sina Drew at Elle. Siyempre, hindi sila nag-aalala tungkol sa kalusugan ni Hailey, ngunit higit sa lahat ay nais na matukoy ang saloobin ni Jordan kay Hailey. Naisip ni Elle sa sarili, may lakas ng loob si Jordan na samantalahin si Hailey nang wala siyang malay. Mas maganda ako kay Hailey. Kung hihimatayin ba ako sa harap ng Jordan balang araw, ganoon din ba ang gagawin niya sa akin? Si Elle ay nagsimulang magkaroon muli ng hindi makatotohanang mga pantasya. Pagkatapos ay humakbang si Drew at sinabing, Hailey, kailangan mong pasalamatan ako para dito. Maaaring maganda ka, ngunit kung hindi kita pinangangasiwaan sa panahong ito at pinigilan kang lumipat kasama si Tyler bago ang kasal, sa tingin mo ba ay gugustuhin ka pa rin ba ni Jordan pagkatapos kang madungisan ni Tyler Collins sa mahabang panahon? Sa puntong ito, talagang nagpapasalamat si Hailey kay Drew. Maaaring magsinungaling si Hailey tungkol sa pagsama niya sa silid ng hotel kasama si Tyler. Ngunit kung hindi pinigilan ni Drew si Hailey na lumipat kasama si Tyler sa pamamagitan ng pagpapanggap na yon ang mga tagubili ni Diana at tawagan siya gabi-gabi para mag-supervise, malamang na nakakatulog na siya ni Tyler ng maraming beses na yon. Kung tutuusin, nairehistro na nila ang kanilang kasal noon at itinuring silang legal na kasal. At saka, magkakasama pa rin sila sa hinaharap at hinding-hindi tatalikuran ni Hailey si Tyler. Gayunpaman, kung nangyari iyon, hahamakin ni Jordan si Hailey. Salamat, Drew, sabi ni Hailey, na nagpapasalamat kay Drew ng buong katapatan. Pagkasabi nun ay hinugot ni Hailey ang karayom sa kamay niya. Nawalan ako ng malay dahil masyado akong wasak. Hindi ko na kailangan ang pagtulo, uwi na ako at sasabihin ko kay Lola ang magandang balita. Kanina, sinabi ni Diana na kung hindi mabawi ni Hailey si Jordan, hindi niya ito kikilalanin bilang Camden. Sa pagkakaroon ng napakaraming pag-unlad sa unang pagtatangka niyang magmakaawa kay Jordan, syempre, gustong ipaalam ni Hailey sa kanyang lola. Makalipas ang isang oras sa villa ng Camdens. Talaga? Sinabi ng nurse. Matapos marinig ito, sinabi ni Diana na may masiglang ngiti, salamat sa Diyos sa pagbibigay sa aking apo ng napakagandang mukha. Haha basta may feelings pa si Jordan sa'yo, may chance ka na makipagbalikan sa kanya. Sumang-ayon si Rachel at sinabi, ang problema ngayon ay kailangang magpanggap si Jordan na walang puso sa ibabaw dahil sa kanyang ego. Natatakot ako na baka hindi na niya makita si Hailey. Tumango si Diana at sinabing ganyan katigas ang ulo ni Jordan. Gagawin niya talaga yon. Dapat nating bigyan ng pagkakataon si Hailey na makilala siya. Paano natin gagawin yon? Naiinip na tanong ni Sylvie. Gustong-gusto niyang maging manugang muli si Jordan. Habang nag-iisip, biglang napatingin si Diana sa poodle niya na si Loki na ngayon ay hawak-hawak niya. Inihagis ni Diana si Loki sa lupa at tinapakan ang harap nitong paa. Ay! Agad na sumigaw si Loki at napaungol sa sakit. Lola, anong ginagawa mo? Namangha din si Hailey dahil kadalasang pinapalayaw ni Diana si Loki ang poodle. Sinabi ni Diana, Drew, tawagan mo si Jordan bukas at sabihin sa kanya na ang paborito niyang poodle, si Loki, ay nasugatan. Nagkaroon ng biglaang epiphany ang mga Camden. Sa wakas ay naunawaan na nila ang layunin ni Diana sa paggawa niyan. Sa nakalipas na 3 taon, si Jordan ang pinakamaraming oras kasama si Loki. Si Loki ang nag-iisang buhay na nilalang ng pamilya Camden na hindi minamaliit si Jordan. Masasabi nilang lahat ang matibay na ugnayang ibinahagi ni Jordan kay Loki mula sa kanilang pakikipag-ugnayan noong nakaraang pagbisita ni Jordan. Alam ni Diana na si Loki lang ang dahilan kung bakit papayag si Jordan na muling bisitahin ang mga Camden. Ang iba, kasama ang kanyang sarili, ay hindi mahalaga tulad ni Loki. 3:00 na ng madaling araw pero malakas pa rin ang buhos ng ulan. Gayunpaman, ito ay isang gabing walang tulog para sa mga Camden ngayong gabi.
Hindi rin makatulog si Tyler, ngunit hindi dahil sa insomnia, kundi dahil kailangan niyang sumunod sa utos ng kanyang ina at magsumikap na magkaroon ng sanggol sa isang estranghero. 7:30 ng sumunod na umaga. Kakapasok lang ni Jordan sa kanyang sasakyan at handang tumungo sa opisina nang bigla siyang tumawag mula kay Drew. Anong problema? Tanong ni Jordan. Humalakhak si Drew at sinabing, Jordan, you sound energetic. Dapat gising ka na. Nag-aalala ako na baka maistorbo kita sa pagpapahinga sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo ng madaling araw. Anong meron? Just say so directly, naiinip na sabi ni Jordan. Alam na ni Drew kung paano kumilos sa ngayon at hindi basta-basta tatawagan si Jordan para gumawa ng gulo para sa kanya. Sabi ni Drew, here's the thing, Jordan. Nahulog ang isang palayok ng bulaklak sa puto ni Lola, si Loki, at ngayon ay nabali ang paa nito. Nakakaawa talaga. Hindi ito kumakain ng isang araw. Sabi ni Lola, papayag lang itong kumain kung ikaw ang magpapakain. Pwede ka bang bumiyahe dito sa Lola? Masasabi ni Jordan na gusto lang ng mga Camden na bumalik si Jordan sa kanilang lugar. Hindi niya sigurado kung nasugatan si Loki o hindi. Nasaktan man ito, hindi naman ito nagkataon na nangyari ito pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Kaya, alam niyang malamang na sinadya nilang saktan si Loki. Sa sobrang galit, tinanong ni Jordan, sinadya ba niyong saktan si Loki para lang maakit ako doon? Galit na sabi ni Drew, paano posible yon, Jordan? Loki ang baby ni Lola. Hindi kami mangangahas na saktan ito. Malamig na yumuko si Jordan at napabulalas, mas maganda kung ganoon. Pagkalabas ko sa trabaho mamayang hapon, dumiretso na ako sa kinaroroonan ng lola mo. Sabihin mo sa lola mo na kinukuha ko si Loki. Malaya siyang pangalanan ang kanyang presyo. Si Loki ang tanging pag-aari ng mga Camden na pinakagusto ni Jordan. Pagkatapos ng 3 taon ng pagsasama noong nakaraan, sina Jordan at Loki ay talagang lubos na umaasa at nakadikit sa isa't isa. Tuwang-tuwa si Drew. Maghahanda kami ng tanghalian at hihintayin ka. Magkita-kita tayo mamayang gabi, Jordan. Maya-maya ay dumating na si Jordan sa opisina, kung saan may nakita siyang gustong makipagkita sa kanya. Si Rosie Huxley yon, ang ina ni Tyler. Nakasuot na ngayon si Rosie ng presentable na business outfit. Nang makita niya si Jordan ay agad siyang umiti at sinabing, Mr. Steele, hindi ko alam kung may oras ka ngayon, pero gusto kitang makausap. Alam ni Jordan kung ano ang gusto nitong pag-usapan sa kanya. Walang alinlangan na gusto niyang makiusap kay Jordan at hilingin sa kanya na paalisin si Tyler. Hindi alintana kung ang sinabi ni Hailey kahapon ay totoo o hindi, si Tyler ay talagang may mga disenyo sa asawa ni Jordan at sa gayon ay dinala ito sa kanyang sarili. Hindi pa tapos ang plano ni Jordan para sa paghihiganti kay Tyler. Kaya naman, ayaw niyang kausapin si Rosie tungkol sa bagay na yon. Napaka-busy ko. Walang pakialam na sagot ni Jordan at saka dumiretso sa opisina ng CA. Hihintayin kita sa meeting room. Mr. Steele, kapag libre mo, sana mahanap mo ako kahit kailan. Hinabol ni Rosie si Jordan at nagtanong. Hindi siya sinagot o itinaboy ni Jordan. May magandang impresyon si Jordan kay Rosie. Bagamat ikinasal din siya sa isang mayamang lalaki, siya ay mas magalang at matikas kaysa kay Sylvie. Iyon ay maaaring dahil din si Rosie ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Si Jordan ay natural na hindi magiging abala sa buong araw. Gayunpaman, pinili niyang hintayin si Rosie sa buong araw. Bukod sa pag-inom ng tubig, hindi kumain si Rosie sa opisina ni Jordan at hinihintay siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya binigyan ni Jordan ng pagkakataon. 5:00 ng hapon, umalis si Jordan sa opisina at pinakiusapan ang driver na ihatid siya sa Lakeside Villa kung saan naroon si Diana. Ang villa na iyon ay masasabing ang lugar na pinakapamilyar ni Jordan sa loob ng Jordan. Sa nakalipas na 3 taon, halos araw-araw siyang bumiyahe sa pagitan ng apartment na tinitirhan nila ni Hailey at sa villa ni Diana. Pinaandar niya ang Audi na ibinigay sa kanya ni Hailey dahil sa charity. Sa tuwing pupunta siya sa villa, parang nawawala ng presensya si Jordan. Pagkatapos niyang magmaneho papunta sa entrance, walang lumabas. Kahit na nagkataon na nasa pinto ang isa sa mga Camden, hindi sila magsasawang tingnan siya o magkukusa man lang na batiin siya. Magkusa man si Jordan na batiin sila, hindi nila siya papansinin. Sinubukan ni Jordan ng husto na makibagay sa mga Camden. Sinubukan niyang kausapin si Drew tungkol sa mga New Star,
sinubukan niyang purihin si Elle sa magagandang damit na suot niya, at sinubukan pa niyang bigyan ng mga regalo sina Sylvie at Benedict. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Hindi nila siya papansinin sa bawat oras. Gayunpaman, ngayon, nang marating ni Jordan ang pasukan ng villa sa kanyang may batch, lahat ng Camden ay nakatayo sa gate upang tanggapin siya. Kasama ang 80 taong gulang na si Diana. Isang grupo ng mga snob. Hindi natuwa o natuwa si Jordan nang makita yon. Naiinis siya sa pagiging materialistic nila. Pagkahinto ng sasakyan, bumaba ang trooper at naghanda para pagbuksan si Jordan ng pinto. Gayunpaman, nauna si Drew at sinabing, hayaan mo akong gawin ito, hayaan mo akong gawin ito. Pagkabukas ng pinto ng backseat, umiti si Drew at sinabing, Jordan, nandito ka. Please pumasok ka. Hindi pinansin ni Jordan si Drew, tulad ng hindi niya pinansin ni Drew nitong nakaraang 3 taon. Si Sylvie ang pangalawa na nasagasaan. Kumuha siya ng tissue paper at pinunasan iyon sa mukha ni Jordan. Ah, Jordan, pagod ka siguro pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap ha? Tignan mo, pinagpapawisan ka na. Inabot ni Jordan at itinulak si Sylvie palayo para pigilan ito sa paghawak sa kanya. Ngumiti si Benedict at magalang na sinabi, Mr. Steele. Alam na alam ni Herman ang dapat niyang gawin. Tila nakalimutan na niya ang sama ng loob na dinanas niya kay Jordan at naglakad patungo sa kanya para salubungin ito. Mr. Steele, nakakabilib ka talaga. Ang paraan ng paglalakad mo ay mas makapangyarihan kaysa kay Mr. Walton. Hindi tulad ng dati, si Elle ngayon ay tumitingin kay Jordan ng may pagsamba sa halip na hinamak. Nag-ayos siya at nagsuot ng preppy outfit. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Jordan at inabot sa kanya ang isang napakagandang sobre. Nagsulat ako ng tula at gusto kong ibigay ito sa'yo. Hindi kinuha ni Jordan ang sobre. Iniisip niya kung ano ang napunta kay Elle, na karaniwang hindi fan ng tula at mga klasikong kanta. Gayunpaman, dahil sa kanyang pag-unawa kay Elle sa nakalipas na ilang taon, wala siyang kakayahan sa panitikan upang makabuo ng anumang bagay na kahanga-hanga. Jordan, nandito ka. Malumanay na sabi ni Diana kay Jordan na nakangiti. Malamig na yumuko si Jordan sa panghahamak. Tunay niyang hindi naging madali na lunukin ni Diana ang kanyang pride at yumuko ng napakababa.